Anyway, hanggang kailan ka ba magsistay dito? Grabe naman ang tanong mo, kuya. As if pinapauwi mo na ako ah. Of course not. It's just that I really want to ask you a favor. What is that favor? Well, I think you're gonna love this because it's connected with your career. Kuya, what do you think of me? Umuwi ako para magtrabaho? Come on. Ano ba naman kasi yun? Hindi naman matiis ni Primrose ang kanyang kuya. I have this very close friend and he want me to help him find the best interior designer in the world. Inuuto mo na naman ako eh. Kinabig ng siko ang kapatid. Huy, seryoso ko. Do I have a choice? That means yes, right? Thank you so much, bunso. Inakbayan ni Albert si Primrose at pinisil ang pisngi nito. Kahit ayaw sanang pumayag ni Primrose sa tulungan ng kapatid, wala naman siyang magawa. Kuya, sino nga pala yung kaibigan mo na ipagdedesign ko ng bahay? You'll see. I don't think so na nakilala mo na siya. Confident pa si Albert. Papalapit pa lang sila sa table kung saan nakaupo ang lalaking imimik nila, ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Primrose nang makita ang nakatalikod na lalaki sa table na pupuntahan nila. Pare! Tumayo ito agad ang tinawag ni Albert at nag-apiran sila. Lalong bumilis naman ang tibok ng puso ni Primrose. Doble nang ibinilis ang nakatalikod lamang ang lalaki. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ng muli ang pinaka-kinamumuhian niyang lalaki simula ng bata pa siya. Si Ivo. Ngiti-ngiti sa kanyang binata na nagpakulo ng dugo ni Primrose. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! There she is! Sabi ni Albert na kinakawayan ng kanyang kapatid na sinundo sa airport. Yumakap si Primrose sa kanyang kuya ng mahigpit dahil matagal na panahong hindi sila nagkita dahil sa Amerika na nag-aaral ang dalaga. At doon na rin ito nakapagtapos sa kursong interior design drafting. Kaya ngayon nagganap na siyang ID or interior designer. Umuwi lamang siya upang magbakasyon at makasama ang kanyang pamilya dahil miss na miss niya na ang mga ito, lalo na ang kanyang ina. Pagdating sa bahay, masayang-masaya ang kanyang ina na sumalubong. Niyakap siya nito ng mahigpit na warimoy, ayaw nang pakawalan. I really miss you, baby. Hinalik-halikan pa si Primrose sa pisngi at noo. I really miss you too, Mom, but I'm not a baby anymore. Nahihiya na si Primrose sa pagbibaby ng kanyang ina. Dalawa lamang kasi silang magkapatid at siyang bunso. O siya, enough for cuddles. You can have it later on, guys. Nagbiro naman ang daddy nila. Daddy! Niyakap din ang ama ng mahigpit. I cooked your favorite dishes, Iha. Excited naman na kinausap siya ng mommy niya habang nakapulupot sa braso ng dalaga. Papunta sila sa salas upang kumain. Pagdating doon ay nakalatag ang maraming klase ng Filipino food. Wow! Naglalaway na si Primrose sa mga nakikitang pagkain. Mom cooked all of that. Proud namang sabi pa ni Albert. Aw, thank you so much, Mommy. Niyakap muli ang ina, tinalikan sa pisngi. I told her that you really do miss eating Filipino cuisine and that's why she ended up talking to many chefs for expertise. Biro pa rin ang kuya niya. Nagtawanan sila. Mommy, you don't need to do that. You're my only chef and the food you're cooking for me will always be the best. Hinawakan ng ina sa kamay ng mahigpit. Ngumiti naman ang kanyang mommy at nagsimula na nga silang kumain. Kuya? Tawag ni Primrose habang pababa ng hagdan. Yep, sagot naman ni Albert. Naiinip ako, wala kasi sila mommy and daddy. Buti na corner kita. Medyo evacuate na rin si Primrose na magsalita dahil sa tagal ng panahon na paninirahan sa Amerika. Sure, where do you wanna go?
Anywhere? Nakikibit ang balikat ng dalaga. Dinala naman siya ni Albert sa isang amusement park na madalas nalang tambayan noong mga bata pa sila at nag-aaral. Ang laki na ng pinagbago dito, kuya, no? Pinagmamasdan pa ni Primrose ang bawat sulok na kanilang nadadaanan. Yeah, it's been years. Sobrang tagal mo rin kasi sa Amerika. What do we expect? Mabuti nga't hindi ito napasama sa pinademolish. We got a lot of memories in here. Sabay sip-sip pa sa hawak na milk tea ni Albert. Napatulala naman si Primrose sa kawalan. Hey! Gulat naman sa kanya ni Albert. Are you okay? Yeah, I'm good. May naaalala lang ako. Are you sure? Yeah. Alright. Anyway, hanggang kailan ka ba magsistay dito? Grabe naman yung tanong mo, kuya. As if naman pinapauwi mo na ako, ah. Of course not. It's just that I really want to ask a favor from you. Uh-huh. And what is that favor? Well, I think you're gonna love this because it's connected with your career. And what are you thinking, kuya? Umuwi ako including my career? Can I have a snooze for that? Come on. Paglalambing ng kapatid. Ano ba kasi yun? Hindi naman matiis ni Primrose ang kanyang kuya. I have a very close friend and he want me to help him find the best ID in the whole multiverse. Nagmumuestra pa ng kamay si Albert. Inuuto mo na naman ako eh. Kinabig ng siko ang kapatid. No, seryoso ko. Inira pa naman siya ni Primrose. Do I have a choice? Yes! Thank you so much, bunso. Inakbayan si Primrose at pinisil ang pisngi. Ouch! Kahit ayaw sanang pumayag ni Primrose na tulungan ang kapatid, ay wala naman siyang magawa. Hindi talaga siya makatangi dito dahil dadalawan na lamang naman sila magkapatid. At malaki naging tulong ni Albert para makapag-aral siya sa Amerika. Ito ang nag-guide sa kanya sa unang mga araw na nag-aaral siya doon. Sabay-sabay naman sila ng pamilya nila na nagpunta ng Amerika noon, ngunit dahil sa kanilang mga naiwang negosyo ay kinailangan na umuwi agad ng kanyang mga magulang. Naiwan sila ni Albert at kalaunan nang matuto na si Primrose sa lahat ng bagay at lugar sa Amerika ay naiwan na rin siya doon upang mag-aral at mamuhay na mag-isa. Umuwi ng Pilipinas si Albert upang tulungan ng kanilang mga magulang para sa iba pang mga negosyo. Are you ready? Tanong ni Albert kay Primrose na kanina pa niya hinihintay dahil ngayon ang araw ng meet-up nila ng kanyang kaibigan. Ngumiti ng sapilitan si Primrose. Nah, don't be like that. Bigla namang nakonsensya si Albert ngunit tumatawa. Of course I was just kidding, kuya, okay? Now I got you. Nangaasar lang pala si Primrose. Ganon. Nanghamon naman ang reaksyon ni Albert habang nakapamewang. Maya-maya pa ay naabutan sila ng kanilang mommy. Hey, where are you guys going? Agad namang tanong nito dahil nahahalatang bisting-bisting ang kanyang mga anak. Yesterday, Manang told me that you two went out. And now you're going out again? I wanna come with you guys. Nagtatampo pang reklamo nito. Mommy, this is a business thing. Sagot naman ni Albert at nilambing naman ng dalawang magkapatid ang kanilang ina. Next time, we can go out together, okay, Mom? Pangako naman ni Primrose. Alright, I'll wait for it. At humalik na sila sa kanilang ina at nagpaalam. You guys take care, okay? Yes, Mom, bye! Nag-flying kiss pa si Primrose. Sa isang magarbong restaurant sila nag-meet ng kaibigan ni Albert. Pagbaba ng sasakyan ay may tinawagan si Albert, ang kaibigan nito. Sumagot naman agad ang kaibigan nito. Pagsagot ay nakaramdam si Primrose ng kaba sa dibdib dahil kahit hindi naka-loudspeaker ang cellphone ng kanyang kuya, ay dinig na dinig niya ang boses ng kausap nito sa kabilang linya. Pamilyar ang boses ng binata. Walang ano-ano ay bigla siyang napatanong sa kuya niya. Kuya, sino pala yung kaibigan mo na ipapag-design ko ng bahay? You'll see. I don't think na nakilala mo na siya. Confident pa si Albert.
Papalapit pa lang sila sa table kung saan nakaupo ang lalaking imimit nila, ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Primrose nang makita ang nakatalikod na lalaki sa table na pupuntahan nila. Pare! Tumayo ito kaagad nang tinawag ni Albert at nag-apiran pa sila. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Primrose. Doble nang ibinilis ng nakatalikod lamang ang lalaki. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niyang muli ang pinakamumuhian niyang lalaki simula ng bata pa siya, si Ivo. Ngiti-ngiti sa kanyang binata na nagpakulo naman ang dugo ni Primrose. Akin ang baon mo! Sabi ng kaklase ni Primrose na bully nila sa school. Bakit ko ibibigay sa'yo? Akin to. Nagmamatigas naman ang batang si Primrose. Elementary pa lamang sila ng mga oras na ito. Itinulak siya ng batang lalaki. May mga kasama rin itong bata at magkaklase sila sa iisang school. Isa sa mga kasama nito ay si Ivo na tahimik lamang na nakatingin kay Primrose tuwing ibubuli siya ng kaklaseng lalaki. Pagkatulak kay Primrose ay natumba siya. Wala siyang magawa kundi ang umiyak. Biglang nagtakbuhan ng mga batang lalaki at naiwan si Primrose na umiiyak. At saka pa lamang dumating ang kapatid na si Albert. Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo? Itanayo naman agad ang kapatid at pinagpagana ang suot na uniform. Ngunit mas pinili ni Primrose na umiyak na lamang at hindi na magsumbong. Sariwang-sariwa pa kay Primrose ang mga araw na yon na kasama si Ivo sa pangbubuli sa kanya. Hindi niya na napansin ang sarili na nakatulala sa kawalan. Hanggang sa tinapik na siya ni Albert na marahan sa may balikat. At ang matauhan siya ay nakita niya si Ivo na naglalahad ng kamay sa kanya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kung tatanggapin ba niya ang pakikipagkamay ng binata o parang gusto niyang duraan ito sa mukha dahil sa dami nitong atraso sa kanya. Sa kanyang isip ay nais niyang sampalin at tadyakan si Ivo, ngunit hindi niya naman iyon magagawa dahil kasama nila ang kuya niya. Kahit nais niyang umatras ay wala naman siya magawa dahil una sa lahat ay walang kaalam-alam ang kanyang kuya sa galit na kinikimkim niya para kay Ivo. Ngunit hindi talaga magawang makipagkamay ni Primrose kaya diretso siyang kumuha ng upuan at formal na naupo. Mabuti na lang at hindi nakatingin ang kanyang kuya dahil may binabasa itong text sa cellphone nito. Napahiya naman si Ivo. Hey, Primrose! Do you know Ivo? Nagsimula na si Albert na magbasag ng katahimikan. No? Mabilis naman nasagot ang kapatid. Tumingin naman si Albert sa mata ni Ivo na may kahulugan. Okay then, let me formally introduce him to you. Pagdidiin pa rin ni Albert na pilit iniwasan ni Primrose kanina. Ivo, this is my sister Primrose. And sister, this is my very close friend Ivo. Maling iniabot ang kamay ni Ivo kay Primrose at wala nang nagawa ang dalaga kundi makipagkamay dito. Pinisil ng bahagya ni Ivo ang malambot na kamay ni Primrose. Lalo tuloy na inis ang dalaga at sa inis niya ay kumuha siya ng alkohol sa bag upang maglinis ng kamay. Napayuko na lang si Albert dahil pinipigil nitong tumawa. Hindi naman iyon napapansin ni Primrose dahil nakatingin siya sa ibang dako at patay mali siya na nagpupunas ng kamay. Napailing na lang si Ivo. Nagsimula na silang mag-order at habang kumakain ay pinag-uusapan nila ang bahay na ide-design ni Primrose. I really do like having the black theme color mixed with the shades of gray on the wall of my room, sabi pa ni Ivo. Why don't you try pink instead? Nagsimula na si Primrose sa mag-asar. Gustuhin man ng dalagang itago ang kanyang nararamdamang galit sa binata ay hindi niya mapigilan ang sariling hindi ma-express ang sarili. Gigil na gigil si Primrose kay Ivo na na-imagine pa niyang sinasampal sa palang mukha nito. Primrose, please be nice with Ivo. Nagulat na lamang si Primrose dahil sinaway siya ng kuya niya. Pagkatapos silang kumain ay umuwi na rin silang dalawa. Kuya? Yes? How did you meet that guy? Biglang tanong ni Primrose na nasa biyahe sila ng kuya niya. Who? Ivo? Who else, kuya? Suplada namang sagot ni Primrose dahil inis na inis talaga siya sa binata. Somewhere else. Why? Diba sabi mo hindi mo siya kilala? Bakit parang kanina ka pa naiinis sa friend ko? May laman ng mga sinasabi ni Albert.
I don't know how to explain, kuya, but honestly, I don't like that guy. Diretsong sabi ni Primrose. Sorry kuya, ayoko na ituloy. Ayoko na maging ID ng kaibigan mo. Humanap na lang kamo siya ng ibang interior designer. Marami pa namang mas magaling kesa sa akin dyan. Seryosong mukha ni Primrose na nakatingin sa bintana ng sasakyan. Huminto naman si Albert sa pagmamaneho at ipinarada ang sasakyan. Look, Primrose, I get it. Ayaw mo kay Evo. Pero very close friend ko yung tao. Malaking utang na loob ko sa taong yon and marami akong favor sa kanya na never niya akong tinanggihan. Among all of those thousands of favors, Evo asked me back once. And ito yon. That's why sobrang nahihiya ako dun sa tao if I will decline his favor. Please sister, I'm begging you. Kahit para sa akin na lang, please. Nakamuestro pang kamay habang nagpa-please. Kuya naman eh. At wala din namang nagawa si Primrose kundi ang pumayag dahil hindi naman niya matiis ang kapatid. You're late for almost 1 hour. Si Evo na sinalubong si Primrose sa pasilyo ng ginagawang bahay nito. Traffic eh. Matipid naman na sagot ni Primrose. Well, at least you can adjust your time starting tomorrow. Seryoso namang rebate ni Evo. Tiningnan niya si Primrose ngunit hindi nakatingin ang binata. Naiinis na naman siya at kumukulo ang dugo kay Evo lalo at malapit ang kanilang mukha sa isa't isa dahil iniisa-isa nilang pareho ang malalaking papel na hawak ng binata. Sa pagtingin ni Primrose sa mukha ni Evo ay nananariwa sa kanyang mga panahon na madalas na pang bubuli sa kanya ng grupo nito. Sa ilang beses na pagkakatulak sa kanya ng mga kaibigan nitong lalaki na kahit kailan na hindi ba lang siya tinulungan ng binata upang tumuyo. Nakikita lamang niyang pagmumukha ni Evo na tahimik at nakatingin lamang sa ginagawang pambubuli sa kanya. Oh, baka matunaw ako niyan ha? Pangaasar pa ni Evo dahil nahuli niya nakatitig si Primrose sa kanya. Napahiya naman si Primrose dahil hindi rin niya napansin ang sarili na nakatitig na pala sa binata. Napayuko na lamang siya. Kinuha niya ang isang pahina ng papel na hawak ni Evo at mag-isa na lamang na nagkilatis noon. You're gonna start in my room? Tiningnan ni Primrose ang hawak na papel at nagulat siya dahil kwarto pala ni Evo ang kanyang nakuha. Pwede naman. Patay mali siyang sagot ni Primrose. Then I'll stay here para makita akong design na gagawin mo. Biglang kinalabutan si Primrose dahil naramdaman niya ang presensya ng binata sa kanyang bandang likuran na wari bumubulong sa kanyang tenga at naramdaman pa niya ang paghinga nito. Siniko niya ng malakas sa sikmura ang binata. Ouch! Si Evo na nagulat sa ginawa ni Primrose. You know what? Kung hindi mo ako titigilan ng mga paganyan-ganyan mo, it would be better if you find another interior designer na pwede mong bastusin. Galit na reaksyon ni Primrose. Why are you acting so weird? You're overreacting. Nakakunot naman ang mukha ni Evo na namimilit pa rin sa sakit ng sikmura. Nang matauhan si Primrose ay napagtanto niyang wala pala lang ginagawa sa kanya si Evo. Nagsalita pala ang binata na malayo sa kanyang distansya. Dahil napahiya ay tumakbo si Primrose sa banyo. What is happening to you? Kinakausap ni Primrose ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Inayos ang sarili at bumalik. Pagdating niya doon ay ayos na ang postura ni Evo. I'm sorry. Sincere naman nasabi sa dalaga. Tiningnan lang siya ni Evo. I don't accept an apology. Seryoso mukha ni Evo habang pinaghihiwalay ang mga papel na hawak. Tumulong naman si Primrose sa ginagawa ng binata. Bahala ka dyan. Naiinis na namang sabi ni Primrose. Just a cup of coffee will do. Sabay kinintatan siya ni Evo. Parang may kakaibang kilig naman na naramdaman si Primrose dahil sa mga ngiting ipinapakita ni Evo. Gwapo na rin naman talaga ang binata simula mga bata pa sila at mas lalo pa itong naging gwapo ngayon. Matangkad na may maputing balat, makisig na pangangatawan at nahahawig sa paborito niyang artista na si Dennis Trillo. Hindi pinansin ni Primrose ang kilig na nararamdaman dahil nangingibabaw pa rin sa kanya ang galit sa binata.
Break time na lahat nagulat si Evo dahil may inaabot na coffee ng Starbucks si Primrose. Ngumisi ang binata. Kung ayaw mo, edi wag mo. Mataray naman na binalik ni Primrose ang coffee sa supot na hawak. Of course not, akin na yan. Agad naman na binawi ni Evo. Now we're even. Tinaasan siya ng kilay ni Primrose at tumalikod na ang dalaga. Nakatingin lamang si Evo dito habang papalayo sa kanya. Nang nakauwi na si Primrose ay may na-receive siyang email from Evo. To Primrose Laurel. From Primitivo de la Cruz. Subject, outlines. I'll pick you up tomorrow by 8 a.m. See ya. Hindi alam ni Primrose ang nais niyang isagot sa imbita ng binata. Wala naman sigurong masama kung sasabay siya dito papuntang site. Kailangan niyang kumilos ng normal tulad ng pinapakita ng binata. Nawari walang naaalala sa kanilang nakaraan. Noong kabataan pa lamang nila. Nakatulog na lamang si Primrose ang gabing yon na nakahangang nais i-reply kay Evo. To Primitivo de la Cruz, from Primrose Laurel. Subject, outlines. Mukha mo. Sakto sa oras na ibinigay ni Evo ay naroon na si Primrose at naghihintay na sa kanya. Pinagbuksan siya ng pinto ng binata katulad ng mga gentleman na lalaking gusto ni Primrose. Parang kinikilig siya sa part na yon. Habang nasa biyahe, nagtaka si Primrose dahil sa ibang lugar siya dinala ni Evo. Isa iyong magandang restaurant na mayayaman lamang na tao ang nakakapasok dahil sa mamahaling mga pagkain. Nagpa-reserve na palang binata para sa kanilang dalawa. What are we doing here? Parang naiinis sa tanong ni Primrose. Meeting. Simpleng sagot naman ni Evo. Umira pa si Primrose. Go on and take your order. Iniabot sa kanyang menu. I'm not going to eat, okay? I'd better go now. Sasend ko na lang sa'yo yung details ng designs. Tumayo na si Primrose. Primrose, please! Pakiusap naman ni Evo. I just wanted to be nice with you. Are you kidding me? You think I'm good with this kind of dating? Dating? Napakunot naman ang noon ni Evo. Napahawak naman si Primrose sa kanyang labi kung bakit iyon ang lumabas sa kanyang bibig. Maging ang sarili niya ay nagtataka siya kung bakit iyon ang kanyang sinabi. I need to go. Insist pa rin ni Primrose dahil napahiya na siya. Sa inis ni Evo ay binagsak niya ang kanyang kamay sa mesa. Napahinto si Primrose. If you're not going to sit, I'll make a scene here. I'll flip this table down. Pagbabanta pa ng binata. Natakot si Primrose kaya wala siyang nagawa kundi ang bumalik sa kanyang upuan at kuhanin ang menu na kanina pa iniabot ni Evo. Crazy. Gigil na sabi niya sa binata pagkahablot sa menu. Napangisi si Evo. Nang matikman ni Primrose ang pagkain doon ay biglang nawala ang inis niyang nararamdaman. Iba talaga kapag namimiss mo yung pagkain at matagal mo nang hindi natitikman. Ibang-iba ang pakiramdam ni Primrose habang kumakain. May parte na nalilimutan niya ang stress niya sa kanyang buhay at ang tanging stress niya lang ngayon ay nasa kanyang harapan. Si Evo na maganang-magana sa pagkain. Napakalayo ng batang Evo noon si Evo ngayon. Tahimik ang batang yon samantalang madaldal at makulit na ngayon ang nasa harapan niya. Marami ang nagbago, ngunit hindi ang galit na nararamdaman niya sa grupo ng binata. Kung pwede nga lang na sa isang sampal niya ay mawala na lahat, ngunit hindi. Mananatili ang sakit at pait ng kabataan niya dahil sa grupo nila Evo. Are you full? Tanong ni Evo sa kanya habang nasa biyahe sila pauwi. Okay lang. Pang-aasar pa ni Primrose. We can go back there if you wanted to. At akmang mag-u-turn ng binata. Hey! Pigil naman ni Primrose. Oh, di ba hindi ka pa busog? Umirap si Evo. Umirap din si Primrose. Takot ka pala makakita ng flipping table eh. Biglang nang asar na si Evo. Shut up! Irap muli ni Primrose. Tawang-tawa si Evo. I was just kidding, okay? You think gagawin ko yon? Hindi pa rin tumitigil sa pagtawa si Evo. Haha, funny. Inis na si Primrose.
So, how's everything there? Naliligo si Albert at Primrose sa pool. Okay naman kuya. Mabadalain ko na lang siguro yung mga outline para plotting lang. Si Primrose habang umiinom ng juice. Don't you like working with Evo? He's nice, you know? Natigilan si Primrose dahil kung alam lang ng kuya niya ang lihim niyang galit sa binata, ay hindi na sana siya nahihirapan pang makisama sa lalaking kinamumuhian niya simula noon. Mas pinili na lamang ni Primrose na manahimik at hindi sabihin sa kuya niya ang kung anong galit ang nararamdaman niya para kay Evo. Hindi naman makatulog si Primrose. Pilit na bumabalik sa kanyang nakaraan ng mga panahon na palagi siyang binubuli ng mga kaibigan ni Evo. Naiina siya dahil nakakasama niya ang isa sa mga lalaking kinamumuhian niya. Gustuhin man niyang awayin ay hindi niya magawa dahil mukha namang wala itong naaalala. Wala siyang narinig na sorry mula sa binata at mas lalo pa siyang nayamot. You're so beautiful, anak. Ang mami ni Primrose nang bumaba siya mula sa hagdan. Nakagown siya dahil prom night nila. Ikaw ang magiging prom queen nila for sure. Abot hanggang tenga ngiti ng mami niya. Let's go! Tawag sa kanya ng daddy niya dahil itong maghahatid sa kanya. Wait dad, where's kuya? Napansin naman ni Primrose na mula sa sasakyan ng kapatid. He's lazy to attend, kaya mag-iingat ka doon kasi walang kuya mo, okay? Don't go anywhere. Call me kapag papasundo ka na. Bilin pa ng daddy niya. Okay, dad. Mainhin namang sagot ni Primrose. There she is. Nakita agad siya ng kaklase niyang mahilig siyang ibuli. Sakto namang kakaalis lang ng daddy niya. You're so perfect tonight, huh? Binati siya kaagad nito. Tunay namang napakaganda lalo ni Primrose sa suot na magarbong gown. Fit na fit ito sa kanyang katawan at hubog na hubog ang sexy at makurbang katawan ng dalaga. Not tonight, please. Sabay inirapan niya ang grupo ng mga kaklase na nambubuli sa kanya. Really? Mabilis na dinanggil ng kaklase niya ang kanyang balikat at na out of balance si Primrose. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nadapa. Nahulog siya sa pool. Dahil ito ang daanan papasok sa venue. Dahil sa suot na sandals ay hindi makalangoy ng mahusay si Primrose at parang hinahabol ang hininga. Nagtawanan ng mga grupo ng kaklase niya at may nahuhuling lalaki na nakatingin lamang sa kanya. Nag-iisang lalaki na bukod tanging nakatitig pa sa kanya habang halos malunundo siya sa pool. Help! Help me! Paghingi ng tulong ni Primrose habang hinahabol ang hininga. Umasa siyang tutulungan siya ng lalaking ito. Ngunit tingnan lamang siya nito, umalis na rin at sumunod sa mga kasamahan. Mabilis na nahubad ni Primrose ang kanyang sandals at mabilis na umangat. Mabuti na lamang at nakakapit siya sa gilid ng pool. Hingal na tiningnan ng masama ang lalaking papalayo. Umiiyak. Galit na galit. You'll regret this. Tandang-tanda niya ang mukha ng lalaking inaasahan niyang tutulungan siya. At hindi niya malilimutan ang pangyayaring ito sa buhay niya na muntik na siyang mapahamak dahil sa kaduwagan lang ng lalaking ito na tulungan siya. Hindi kita mapapatawad, Evo. Sariwang-sariwa pa kay Primrose sa mga pangyayaring yan sa kanyang buhay. Ang nakaraan na pilit niyang kinalimutan na mag-migrate sila sa Amerika. Ngunit ngayon na narito muli si Evo ay bumabalik ang lahat ng nakakainis na nangyari sa buhay niya. Nakatulog na lamang ang dalaga sa kakaisip sa nakaraan. Kinabukasan nagulat si Evo dahil maagang pumasok si Primrose. Wow! Nakangisi naman ito sa dalaga. Tiningnan lamang siya nito. Good morning, pretty. Bati pa ni Evo kahit walang nakikita si Primrose. There's no good thing here. Suplada na namang sagot ni Primrose. Ano na naman bang mapait ang nakain mo, ha? Maaga ka nga, bad trip ka naman. Reklamo pa ni Evo. Kasi dumating ka. Diretsong sagot ni Primrose. Seriously? Bakit ka ba pabalik-balik dito? I am sending you all the details, diba? Hindi naman ako nagde-decide if walang approval mo. Kayang-kaya ko na dito. Bakit pakalat-kalat ka pa?
Lumalaki pa ang mga mata ni Primrose. Baka nakakalimutan mo na bahay ko tong tinatrabaho mo. So sa ayaw at sa gusto mo, tatambay ako dito. You're just pissing me off. Tumaas na ang boses ni Primrose. Sumeryoso ang mukha ni Evo. Nilapitan niya si Primrose. Mukha sa mukha. Mata sa mata. Umatras naman ang dalaga. Ngunit na-corner na siya ng binata dahil napaatras siya sa dulo ng mesa. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Primrose. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Lalong nainis si Primrose sa tanong ni Evo. Pak! Isang hagupit na sampal ang ibinigay niya sa binata. Napaatras naman si Evo sa ginawa ng dalaga. Ang lakas ng loob mo sabihin yan. Nangingilid ang mga luha ni Primrose sa galit. Nakabilog na ang dalawa niyang kamay. Isa ka sa masasamang alaala ko noon na iniwan sa Pilipinas. Isa ka sa mga sumira ng teenage life ko. Isa ka sa mga taong nagpapababa ng confidence ko nung nasa grade school pa tayo. Pati prom night ko sinira niyo. Muntik na akong mamatay ng dahil sa'yo. Tinitingnan mo lang ako habang nalulunod. And worst, you just left me there. Napagulgol pa si Primrose dahil sa naging emosyonal siya na maalala mga pangyayaring yon sa buhay niya. Nanatiling tahimik si Evo. I'm sorry. Ito lamang ang tanging nasabi ni Evo. Maya-maya pa naging formal ang boses nito. Can we go back to business? Nasampal mo na ako. Can we all be professional here? Dagdag pa ng binata. Matagal na yung tapos, Primrose. At pinagsisisihan na namin yon. Knowing na umalis ka ng Pilipinas that time. Sobra nga kami nahihiya sa sarili namin. We really do. It's not that easy. And it's not enough. Pagputol pa ni Primrose sa sasabihin pa sana ni Evo. Rick died 1 year after nang nag-migrate kami sa Amerika. Not just Rick but all the troops. They all died in a car accident. Nakatingin si Evo sa kawalan habang nagsasalita. Si Rick ang palaging nangunguna sa pambubuli kay Primrose noon. Stop messing with me! Hindi naman makapaniwala si Primrose sa kinakwento ni Evo. Well, I'm not forcing you to believe me. Swerte lang kasi hindi kami napasama ng kuya. Galing kami sa party that night. Sasabay sana ang kuya mo sa kanila but I insist na sa akin na siya sumabay pa uwi. Napaisip si Primrose sa sinabi ng kuya niya noon nang nakikisuyo ang kuya niya na pakisamahan niya si Evo. Look Primrose, I get it. Ayaw mo kay Evo, pero very close friend ko yung tao. Malaking utang na loob ko sa taong yon. At marami akong favor sa kanya na hindi niya akong tinanggihan. Naaalala pa ni Primrose na sabi sa kanya ng kuya niya noon. Kaya pala sobrang laki ng utang na loob ng kuya niya dito dahil kung hindi dahil sa binata ay wala na sana siyang kuya. Listen to me, Primrose. Malaki na tayo ngayon. I think it's time to let go of the past. Hope you find peace knowing what happened to my friends. Tumalikod na si Evo at naiwang mag-isa si Primrose. Hindi siya kumilos dahil hindi niya alam ang magiging reaksyon sa nangyari sa grupo ni Evo. Narinig na lamang niya ang tunog ng sasakyan ng binata na palayo sa ginagawang bahay nito. Napaluha si Primrose. Kuya? Kinatok ni Primrose ang kanyang kapatid pagka-uwi nito. Naabutan niyang naglalaro ito ng PlayStation. May I come in? Sure. Tatanong ko pa naman eh. Pumasok na si Primrose at naupo na sa tabi ng naglalarong kapatid. Oh, ano atin? Inaway ka ba ni Evo? Patuloy pa rin si Albert sa paglalaro. About sa grupo nila Rick. Napahinto naman si Albert sa paglalaro dahil sa sinabi ni Primrose. What about them? Sumeryosong mukha nito at inoff ang kanyang nilalaro. Do you know Rick? Tanong pa rin nito kay Primrose. Naging classmate ko sila, kuya. Sagot naman ni Primrose. Including Evo? Diretso sa mata na tanong sa kanya ni Albert.
Yeah. Tipid naman ang sagot ni Primrose. I think nakwento na sa'yo ni Evo ang nangyari sa grupo nila. And alam ko rin kung bakit sinasabi na malaking utang na loob mo sa kanya, kuya. I'm sorry if iniisip mo na ikaw ang sinasangkalang ko para punuin ang utang na loob na yon, Primrose. I didn't mean anything. At wala akong ibang intensyon. It's just that, kuya, wala akong iniisip na kahit na ano. I was just then so thankful kasi andito ka at kasama ko pa rin. At dahil yon kay Evo. I should have been nice to him on the first place. Hawak ni Primrose sa kanyang kamay ang kanyang kuya. Sa kanyang natuklasan na biglang napawi ang lahat ng galit sa puso ni Primrose. Kailangan niyang bumawi kay Evo. Ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang bango-bango naman ang nagluluto na yan. Ang mommy ni Primrose na napunta ng kusina. Oh, it's you, Iha. Nagulat siya dahil ang anak na si Primrose ang nagluluto. I don't know, you know how to cook, anak? Proud na namang komento ng mommy niya sa kanya. Siyempre, kanino pa po ako magmamana, mommy, diba? Eh di sa'yo. Sabay humalik sa mommy niya. Yes, of course. Niyakap naman siya ng mommy niya. Pagkatapos magluto ay nag-pack lunch na si Primrose. Wait a minute. Bakit 2 pack lunch yan, anak? Nagtaka naman ang mommy niya. Sa client ko po, mommy. Bigla tuloy nahiya si Primrose. Oh, yan ba yung friend ng kuya mo? Na-mention kasi sa akin ni Albert the other day, anak. Yes po. Napapakamot pa sa batok si Primrose. Hindi ba siya marunong magluto? I mean, kasama ba yan sa pagiging interior designer mo? Tumaas na ang kilay ng kanyang mommy. No, mommy. Actually, na-treat niya na ako ng lunch noon isang araw. Bumabawi lang po ako ngayon. Nakangiti pa rin si Primrose upang hindi mawala sa mood ang mommy niya. Alam niyang naiinis na ito dahil parang prinsesa kung ituring siya ng ina. At malaman na pinagluluto niya si Evo ay hindi ito pabor dito. I need to go, mommy. Bye. Humalik na si mommy niya at dali-daling umalis. Take care, okay? Yes, I will. Habang papalabas pa ng bahay. Late na nang magdadalawang oras si Primrose nang nakarating sa site. Pag-akyat niya sa taas ay nakalock pa rin ang pintuan. May duplicate naman siya ng susi nito kaya binuksan na lamang niya. Pagpasok niya ay ganun pa rin ang mga pwestuhan ng mga papel na ginagamit niya as pattern sa pagde-design ng bahay. Walang nabago simula ng kahapon na nauwi siya. Nasaan si Evo? Pagbuntong hininga ni Primrose at nilapag ang dalang gamit. Okay, let's start moving. Sabi niya pa sa sarili niya. Dumaan ang 3 oras at magla-lunch na ay wala pa ring Evo na dumadating. Kinuha ni Primrose ang kanyang laptop at nag-email sa Benata. To Primitivo de la Cruz. From Primrose Laurel. Subject. Outlines. Hey, where are you? Mayat-maya chine-check ni Primrose ang kanyang email at nagbabaka sakali siyang nag-reply ng Benata. Nakalipas ang 1 oras ay wala pa rin siyang nare-receive na reply galing kay Evo. Naisipan niya ng tawagan ang kuya niya. Hey! Sumagot agad si Albert. Kuya? May number ka ba ni Evo? Naiilang pang tanong ni Primrose. Oo, you need it? Tanong naman ni Albert. Yes, please. Okay, sige, forward ko sa'yo. Pagka-receive ni Primrose ng number, ay agad niyang tinawagan si Evo. Hello? Sumagot agad ang Benata. Evo? Yes, who's this? It's me, Primrose. I just wanted to check on you. Hindi ka ba pupunta sa site? Kinakabahan na tanong ni Primrose habang hawak ang pack lunch na ibibigay sana niya sa Benata. Ngunit nananatiling tahimik si Evo at hindi na nagsasalita. Hello, Evo? Are you there? Parang kumabog ang dibdib ni Primrose nang may narinig siyang ibang boses sa kabilang linya. Wait, hold on. Sabay may tumawa na boses ng babae. Bigla na lang pinatay ni Primrose ang tawag. Napatulala naman siya sa kawalan habang nakahawak sa cellphone niya na nakapatong sa dibdib at pilit na kumakabog. Hey, how's your day, anak? Tamang-tamang uwi mo, I made a hot chocolate and baked cookies for you.
Humalik sa ina si Primrose. Thanks mommy, but I'm good. Pagkahalik sa inay, umakyat na agad ng kwarto niya. Are you sure? Pilit ng mommy niya. Maya-maya pa ay dumating na ang yaya ni Primrose. Nililinis kasi nito ang sasakyan ng dalaga pagka uwi nito galing sa labas. At dala ng yaya ang pack lunch na ginawa ni Primrose para kay Evo. May kumakatok sa pinto ng kwarto ni Primrose. Yes? Tanong naman ng dalaga. It's me, Mom. Can I come in? Sure, Mom. Pumasok naman ang mommy niya dahil hindi pala nakalak ang pinto. Naabutan niya nakasubsob si Primrose sa kama nito. Narinig ni Primrose na parang umunguya ang mommy nito. Paglingon niya ay kinakain nito ang pack lunch na ginawa niya para kay Evo. Mommy, why are you doing that? It's maybe spoiled now. Sinusubukang pigilan ng ina. No, it's still okay. Ang sarap kaya. Chinek ko naman syempre bago ko kainin at pinamicrowave ko muna kay Yaya. Sabi naman ng mommy niya habang malumanay ng umuya. Napaluhan naman si Primrose. Mommy, you don't need to do that. At napahugulgol na ito. Lumapit ang kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. It's okay to cry, anak. Tell me what's wrong. What happened? Nothing, Mom. Maybe I'm just tired. Sagot naman ni Primrose habang pinupunasan ng luha. Are you sure? If you don't mind, anak. Pwede ko bang malaman bakit hindi nagalaw yung dala mong pack lunch? Diet po pala siya, Mommy. Tapos may dala din siyang sarili niyang food kaya hindi ko na lang po binigay. Ayun. Pagpapalusot na lang ng dalaga sa kanyang ina. Okay. Ayan ha, kanaan ka naman siya kaya kahit papaano anak para hindi naman masayang yung effort ng baby ko. Niyakap muli na mahigpit ni Primrose at humalik sa noo. Niyakap din ito ni Primrose ng mahigpit. I love you, Mommy. I love you too, anak. Kinabukasan na hindi pa rin nagpakita si Evo sa site. Nagulat na lamang si Primrose dahil biglang may nag-email sa kanya. Ang binata. Nire-reject ng binata ang mga designs na ginawa niya para sa kwarto nito. Hindi ito nireplyan ni Primrose bagkos sa gumawa siya ng paraan upang inisin ang binata. Pinicturean ni Primrose ang buong kwarto ni Evo at inilapat ang design na ginawa niya. Dahil expert sa pag-i-edit ng pictures na wari makatotohanan, ay isinin niya iyon kay Evo. Maya-maya pa ay tumawag na ang binata. Hindi naman iyon sinagot ni Primrose. Makalipas ang halos 10 minuto, ay biglang dumating si Evo. Dire-diretso itong sumugod sa table ni Primrose at ibinagsak ang papel na nakaprint out ang mga layouts na pinasa ng dalaga sa kanya. Are you messing up with me? Inis na tanong ni Evo. Napatunghay naman si Primrose. Hindi nagsasalita at nakatingin lang sa binata. Naiintindihan mo ba yung word na reject? Or kailangan mo pa din i-visualize ko para mas maintindihan mo? May konting gigil sa pagsasalita ni Evo. Tumaas naman ang kilay ni Primrose. Ano? Answer me! Tumaas na nga ang boses nito. Tumayo na si Primrose at tinapatan si Evo. Will you stop yelling at me? Napiko na ito sa inaasa ng banata. No, I won't. Matigas naman na sabi ni Evo. Naghalukip-kip ng mga braso si Primrose. Then yell, as long as gusto mo. Salamat naman at nandito ka na. 'Cause I wanted to let you know that I quit. Kinuha ang laptop ng bag at dumire-diretsong lumabas ng kwartong yon. Napatahimik si Evo at hindi alam ang sasabihin. Tiningnan niya ang mga papel sa table ng dalaga at naroon ang mga designs na gusto niya. Pinuntahan ni Evo ang kanyang kwarto at nagulat siya na makitang wala pa palang nakalapat na design sa kwartong yon. Chinek niyang muli ang litratong sinend sa kanya ni Primrose. At doon niya napagtanto na peke lang palang mga litrato dahil edited lamang iyon. Agad na tumakbo si Evo at sinubukang habulin si Primrose. Nakasakay na ang dalaga bago pa man si Evo makahabol. Nang pinaandar na ni Primrose ang sasakyan ay humarang si Evo sa harapan nito. Bigla namang napapreno ang dalaga. Oh my God! Bumaba ng sasakyan si Primrose. Are you crazy? Galit na tanong nito kay Evo. Medyo mabilis kasi ang patakbo niya sa sasakyan dahil sa inis na nararamdaman kay Evo. Mabuti na lang at mabilis din ang kanyang kamay na nakapreno. Please,
Biglang sabi ni Evo. Huh? Nagtaka naman si Primrose sa biglang sinabi ni Evo. I'm sorry, okay? I didn't mean to yell at you, Primrose. I'm really sorry. My bad. Pagpapaliwanag pa nito. I don't want your sorry, Evo. I just want you to get off my way. Mataas pa rin ang boses ni Primrose dahil ninenervyos pa rin kasi siya dahil sa ginawa ni Evo na pagharang sa sasakyan niya. No? Matigas ang sabi ni Evo. Are you serious? Naiinis na tanong ni Primrose. Go on. If gusto mo akong banggain, then it's all up to you. Tinaas pa ang dalawang kamay. Wow. Just now, you're like a fucking monster yelling at me. Tapos ngayon aartehan mo ako ng mga ganyan-ganyan mo? Nahahanginan na ata ang utak mo, no? Galit pa rin si Primrose. That's why humihingi ako ng pasensya, okay? Please, Primrose, forgive me. Let's talk. Please. Kitang-kita naman ang sinseridad ng binata sa paghingi ng tawad kay Primrose. Kaya pinagbigyan niya ito ng pagkakataon na makapag-usap sila. Kapag malungkot ako, I always go here. Alone. Nasa tabing dagat silang dalawa habang umiinom ng beer. Dapat hapon na rin kasi ng mga oras na yon. Hindi nagsasalita si Primrose at nakatitig lamang sa mga hampas ng alon. Are you still mad? Malambing na tanong ni Evo. Napatingin naman si Primrose sa binata dahil sa tinanong nito. Nagbuntong hininga si Primrose. Why did you suddenly change your mood? Balik na tanong naman ni Primrose. Tiningnan siya ni Evo sa mata. I was trapped, you crazy. At napatawa. Sa hindi maintindihan na dahilan ay biglang napatawa sa sarili si Primrose. Naaalala niyang pain nga lang palang ginawa niyang outline para isend kay Evo. Peke ang litratong isinend niya sa binata at ngayon ay alam niyang nabuko na siya. Napangiti pa ulit siya. Deserved. Inasar pa niya si Evo. Napatulala naman si Evo na makitang tumatawa si Primrose sa unang pagkakataon. Ito ang unang pagsasama nila na maayos kausap ang dalaga at tumatawa pa. Oh, tutulo ang laway mo. Kakatitig mo. Patuloy pa na pang-aasar ni Primrose. Napahiya tuloy si Evo dahil hindi niya namalaya na nakatitig na pala siya sa dalaga ng halos 1 minuto. At nagtawanan sila. Naging maayos na ang naging flow ng trabaho ni Primrose bilang interior designer ni Evo. Hindi na siya tulad ng dati na naiilang at naiinis. Masaya na siya at palaging excited na pumasok. Hindi rin niya maintindihan ng sarili dahil excited siya palaging makita si Evo. Hindi ka ba papasok? Tanong ni Albert kay Primrose dahil hindi pa ito umaalis. Papasok kuya. Sagot naman ng kapatid habang busy sa cellphone niya. Hey bro! Biglang dumating naman si Evo. Hey! Kinamayan naman siya ni Albert. Dadaanan ko lang sana si Primrose pare. Paalam naman ni Evo. Abot hanggang tenga naman ang ngiti ni Albert dahil may iba na siyang nararamdaman sa dalawa. Kuya? Hinampas ang kanyang kuya sa braso. Napatawa naman si Evo. Habang nasa biyahe, nagtaka naman si Primrose dahil ibang daan ang tinatahak ni Evo. Where are we going? Tanong niya agad sa binata. Nagsasawa na ako dun sa site. Diretso namang sagot ni Evo. Boring kasi. Nakangiti namang sang-ayon ni Primrose. Dinala siya ni Evo sa isang mamahaling restaurant at kumuha sila ng VIP suite para doon mapag-usapan ng iba pang layouts na nagawa ni Primrose. What do you wanna eat? Tanong ni Evo. Bigla tuloy naalala ni Primrose ang pack lunch na ginawa niya para dito na muntik masayang dahil hindi ito pumunta ng site. I'll go for a salad. Matipid naman niyang tugon. Salad? Are you on a diet? Natatawa namang tanong ulit ni Evo. Hindi. Parang nawala lang ako bigla ng gana. Biglang tamlay tuloy si Primrose nang maalala ang pack lunch. Parang nanlambot naman si Evo sa pinapakita ni Primrose. Tell me, what's wrong? Malambing naman na tanong nito. Tumingin lang sa kanya si Primrose. Primrose,
Tawag niya muli sa pangalan ng dalaga dahil nananatili pa rin itong tahimik na wari walang naririnig. Please, wala talaga akong gana. Pagmamatigas naman ng dalaga. Hindi na nagsalita si Evo at umorder na lang ng kanyang pagkain. Buong oras na nagstay sila sa restaurant na iyon, ay puro sa outline lang ng mga designs ang kanilang napag-usapan. Hanggang sa umuwi na sila ay tahimik pa rin si Primrose. Hinatid siya ni Evo pa uwi. Pagdating doon ay naabutan sila ni Albert sa may harapan ng gate na pababa ng sasakyan. Pare! Umapir siya kay Evo katulad ng palagi nilang ginagawa sa tuwing nagkikita. Ngumiti naman si Evo habang si Primrose naman ay dire-diretsyong pumasok na sa loob ng bahay. Let's have some coffee? Yaya naman ito sa kaibigan. Hindi naman makatanggi si Evo kaya sumama na rin siya sa loob. Nauna na si Primrose sa loob at naabutan ng mommy niya nakaupo sa sala. Iha! Sinalubong siya nito at humalik sa kanya. Hindi malaman ni Primrose ang gagawin dahil alam niyang kasunod lang niya si Evo. Alam na alam niya na ang gagawin ng ina kaya sinubukan niyang balikan si Evo upang pigilang pumasok. Ngunit huli na ang lahat. Paglingon niya ay naroon na agad ang dalawa at nagtatawanan. Mommy! Tawag naman ni Albert. Tingin naman ng mommy nila ay alam na ni Primrose na minamata nito si Evo. Napapikit naman siya dahil alam niya ng susunod na mangyayari. Humalik si Albert sa ina at pinakilala si Evo. Do you remember Evo? He used to be here nung college days namin. Nakangiti pa si Albert. Ngumiti rin naman si Evo at magalang na yumuko. Hello po, tita. Bati pa nito. Walang ekspresyon ng mukha ng mommy nila. Ikaw pala yung nagsayang ng niluto ng anak ko? Nakahalukip-kip pa ito ng braso. Nagtingin na naman si Albert at Evo. Hindi naman tumingin si Primrose dahil sa sobrang hiya. Alam mo bang hindi ko yan pinagluluto dito pero ikaw pinagluto ka niya? Nag-effort siya. And what did you do? You wasted all her effort. And worst, muntik nang ma-spoil yung pagkain. Sino ka ba sa tingin mo? My daughter will not work for you kung hindi siya pinilit ng kuya niya. She can earn without your project. Anong akala mo, lalasunin ka ng anak ko? Dire-diretsong sermon ng mommy nila. Nakakunot naman ang noon ni Evo at ganun din si Albert. As in wala talaga silang kaalam-alam sa sinasabi ng mommy ni Primrose at Albert. Lalong walang alam si Evo sa sinasabi nito. Mommy, please stop! Saway naman kaagad ni Primrose. Let's go. Parang gusto ko mag-tea. Pumulutpot siya sa braso ng ina niya at niyakag sa kusina. Are you sure you want tea? Mabilis naman niyang nauto ang ina at pumunta na sila sa kusina. Naiwan naman si Evo at Albert na sobrang nagtataka. Kinabukasan na hindi pumunta ng site si Primrose. Maya-maya pa ay tumatawag na si Evo sa kanya. Yes? Sinagot naman niya ito. Bakit hindi ka pumasok? Tanong ng binata. I already sent you the designs. Tell me if may ayaw ka sa mga ginawa kong outline. Matamlay pa rin sagot ni Primrose. Can we talk? What for? About yesterday. Why? That's why we need to talk, Primrose. I really don't know what's happening. Is it a big deal? Hindi na alam ni Evo ang isasagot. Papasok ako bukas, okay? Right now, I just wanted to be alone. At naputol na ang linya. Bumaba si Primrose para magpahangin sa hardin. Nakita siya ng kuya niya doon at kinausap. Bakit hindi ka pumunta ng site? Tanong sa kanya nito. Wala ako sa mood, kuya. Matipid naman niyang sagot dito. You know what, Primrose? If napipilitan ka lang na gawin lahat to, it's okay to stop. Mahinahon na sabi ni Albert. What do you mean, kuya? Nagtaka naman si Primrose. To be honest, it was all a plan. Nagsimula ng kuya niyang magpaliwanag. Blanco naman ang isip ni Primrose sa nais aminin ng kanyang kapatid. Oh, wait kuya. Alam mo hindi kita magets. Anong plan? Nakakunot ang noon ng dalaga. Evo and I planned all of this. Gusto ni Evo na mapalapit sa'yo. Matagal ka na niyang hinihintay. At nang mabanggit ko sa kanya na pauwi ka ng Pilipinas,
We find a way para makalapit siya sa'yo. Paliwanag ni Albert. So, all this time, alam mo lahat, kuya? I mean, pati yung past namin? Madiin na tanong ni Primrose. Well, yeah. Pero naipaliwanag naman sa akin ni Evo yon. And nagsisisi naman siya sa mga nangyari noon. Actually, Primrose, at first I declined. Ayoko talaga na lumapit siya sa'yo pero sincere si Evo. Hindi na malaman ni Albert ang uunahing sabihin para makapagpaliwanag. Tell me straight, kuya. Mata sa mata. Nagtanong si Primrose. Sincere about what? Ayoko na sa akin manggaling to, ha? Pero kasi, nautal na si Albert. Kuya, calm down, okay? Mahinahon naman si Primrose at malayong malayo sa inaakala ni Albert na baka magalit ito. I'm sorry, okay? I know it's not fair to you, pero Shh! Tell me, kuya. Does Evo like me? Nakangiti pang tanong ng dalaga. Yes? Nagtataka naman si Albert sa inaasta ng kapatid. Imbes na magalit si Primrose ay nakangiti pa ito at dali-dali nang umalis. Narinig na lamang niyang umandar ang sasakyan nito. Mabilis na nagpatakbo ng sasakyan si Primrose patungo sa site. Sa hindi maintindihang pakiramdam ay nais niyang makita si Evo. May gusto siyang pakawalan sa kanyang saloobin. Isang pakiramdam na nagwawala. Pagdating sa site ay naabutan niya ang binata na pasakay na sana ng sasakyan. Dali-dali siyang bumaba ng kanyang kotse at tumakbo papunta kay Evo. Nagulat na lamang si Evo sa biglang paghatak sa kanya ni Primrose at nakita ang sariling nakalapat ang labi sa dalaga. Primrose kisses Evo passionately. A kiss without regret and pure of sincerity. Ang unang halik ni Primrose na buong pusong ibinigay kay Evo, and Evo kisses her back. A kiss that makes her feel how to be missed and to be loved for a long time. A secret feeling that burst. Sinubukan ni Primrose na magmulat. At pagmulat ng kanyang mga mata, ay kitang-kita niya ang emosyon ni Evo habang hinahalikan siya. Hindi niya alam ang nais niyang maramdaman. Wari nais niyang magtatatalon sa kaligayahang nararamdaman. Saglit pa ay napansin ni Evo na nakatitig na lamang sa kanyang dalaga habang magkalapat ang kanilang mga labi. I'm sorry. I'm really, really sorry. Bigla itong napaatras at humingi ng patawad kay Primrose. Napangiti naman ang dalaga. What? Nagtaka naman si Evo dahil matamis na ngiti lamang ang tugon nito. Wala lang. Ganito pala yung pakiramdam ng no? Yung, alam mo na. Hindi alam ni Primrose i-express ang sarili dahil sa halo-halong nararamdaman. Wait, don't tell me it's your first time. Diretsong tanong pa ni Evo dahil sa unang halik pa lamang nila ay naramdaman niya nang itong unang halik ng dalaga. Nanatiling tahimik si Primrose ngunit kitang-kita sa mukha ang ngiti, ngunit namumulang mga pisngi dahil sa hiya. Can you address yourself? Why did you do that? Tanong pang muli ng binata. Biglang napaisip si Primrose. Bakit nga ba niya ginawa yon? Hindi ba dapat magko-confess na sa kanya si Evo pagkatapos ng halik na binigay niya? Hindi ito ang inaasahan niyang marinig sa binata. Hindi niya inaasahang magtatanong pa ito kung bakit nagawa niyang halikan si Evo. Malinaw na sinabi ng kuya niya na gusto siya ni Evo. Pero bakit ganito ang naging senaryo nila? Siya ngayon ang tinatanong ng binata. Mas pinili na lamang ni Primrose na maging kalmado kahit parang gusto na lamang niyang maglaho. Forget about it. At tinalukuran niya na si Evo at dire-diretsong sumakay ng kanyang sasakyan. Primrose? Habol pa ni Evo. Lumingon naman si Primrose. That was a good kiss. Malagkit ng ngiti ang pinakawalan pa ng binata. Tiningnan lamang siya ni Primrose. Habang nagmamaneho pa uwi, puzzled si Primrose sa nangyari sa kanila ni Evo. Sobrang nakakahiya ang ginawa niya, ngunit naisip niyang mabuti na lamang na nalaman niya ang totoo na wala naman palang nararamdaman sa kanya ang binata. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok. Naabutan niya naroon si Evo at hinihintay siya. Good morning, bati niya kay Evo. Nagtaka naman si Evo dahil wari walang nangyari sa kanilang dalawa kahapon. Primrose,
Please don't mention it. Let's forget what happened that day. Nothing else. Nothing more. Nakangiti pa si Primrose habang nagsasalita. Tatalikod na sana siya ngunit may naalala pa siyang sabihin. And one more thing, Evo. Please don't spill anything with Kuya Albert. At tuluyan na itong pumunta ng kanyang table. Nanatiling tahimik ang kanilang mga presensya. Hanggang sa lunch break na. Hey! Si Evo nang pumunta sa table ni Primrose. Pagtunghay ni Primrose ay salong-salo niyang matatamis ng ngiti ni Evo. Hindi niya maintindihan pero kapag nakatingin na sa kanyang binata, ay waring nasa ilalim siya ng isang mahika. Get your things and come with me. Inilahad ang kanyang palad kay Primrose. Parang robot naman si Primrose na sumunod agad kay Evo. Ibinigay ang palad sa binata at magkahawak kamay silang lumabas ng site. Hindi na naman alam ni Primrose ang nais maramdaman. Basta ang alam lang niya ay masaya siya kapag nakikita at nakakasama niya si Evo. Hindi siya magrereklamo kahit pahawak nito ang kamay niya. Habang nasa biyahe sila ay napansin ni Primrose na hindi siya pamilyar sa tinatahak na daan ni Evo. Pumasok sila sa isang malawak na lupain. At sumunod ay pumasok sila sa malawak na veranda at naroon ang isang malaking mansyon. Napakaganda ng lugar na ito. Ang lupain ito ay pagmamay-ari ng mga magulang ni Evo. Matagal nang naninirahan sa Canada ang mga magulang ni Evo kaya siya na rin ang namamahala ng kanilang mga lupain, kasama ang mansyon na ito. Habang papasok sila upang ipark ang sasakyan, iba nang nasa isip ni Primrose. Hinawakan niya ang kamay ni Evo at sinubukan na pigilan ang pagmamaneho nito. Please stop. Awat niya kay Evo. Hindi naman nagpapigil si Evo at dire-diretsong nagpark. Evo! Tumaas ang boses ni Primrose. What's wrong with you? Sabay baba pa ni Evo ng sasakyan. Pinuntahan niya ang pinto ng sasakyan kung saan nakaupo si Primrose. Let's go! Yakag niyang muli sa dalaga. Nakatingin naman si Primrose sa binata. Just go! Pag-iinerte pa ni Primrose. Bahala ka nga dyan. Napiko na si Evo at iniwan na siya. Nakonsensya naman si Primrose kaya hinabol niya ang binata. Evo! Ngunit parang walang naririnig si Evo. Sumunod sa kanya si Primrose at dinala siya ng binata sa isang malawak na hardin. Naroon ang nakalatag na maraming klase ng lutong bahay. Lahat ay Filipino food at paborito ni Primrose. Wow! Amazed naman ang dalaga. That's all for you. Nakangiting sabi naman ni Evo. You made all of this? Hindi naman mapigil ang tanong ni Primrose dahil kinikilig talaga siya sa inihain ni Evo para sa kanya. Who else? Pagmamayabang pa ni Evo. Weh, pangaasar pa kunwaring hindi maniwala ni Primrose. Just eat, okay? Natatawa naman si Evo habang pinag-iipod ang upuan ng dalaga. Kakain talaga ako. At kumain sila ng sabay. Habang pinagsasaluhan ng nakahain ay napag-usapan nila ang nakaraan. Asar dito, asar doon. Tawanan dito, tawanan doon. Nariyan ang hahampasin ni Primrose si Evo sa braso dahil napipiko na siya. Tapos sabay silang tatawa. Masaya nilang pinagsaluhan ang niluto ni Evo at umaapaw na rin ang kaligayahang nararamdaman ni Primrose. Masaya na siya sa ganitong presensya nila ni Evo. Mas mabuti na lang sigurong ganito sila para walang ilangan. Ang mahalaga ay masaya siya sa ginagawa niya. Wala man siyang kasiguraduhan sa nararamdaman ni Evo para sa kanya, ay alam niyang may dahilan ng mga ginagawa nito para sa kanya. Salamat ha. Sambit ni Primrose habang nakatambay na sila sa tabi ng dalampasigan. No, it's fine. Nakangiti namang sagot ni Evo. If it's not with Albert, I wouldn't know. Dagdag pa nito. At least nakabawi na ako sana sa pack lunch na ginawa mo for me. Kahit hindi ko naman natikman. Gumisi pa si Evo bago lumagok ng beer na iniinom nila. Bigla namang namula si Primrose dahil naaalala niya ang ginawang pagpapahiya ng mommy niya sa kanya. At kung paano siya ibuko ng mommy niya tungkol sa pagdadala niya ng pack lunch sa binata. Kahit wala namang dahilan para magdala siya dahil hindi pa sila masyadong okay nung mga oras na yon. Actually, pasobra lang kasi yon kaya dinala ko yung sobra para hindi masayang. Palusot naman ni Primrose. I wouldn't buy that.
Diretso namang depensa ni Evo dahil alam niyang nagpapalusot lang si Primrose. It's okay, Primrose. Basta nakabawi na ako, ha? Tinitigan pa nito ang dalaga. So, ginawa mo lang yon para makabawi. Hindi naman maintindihan ni Primrose kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Napaisip tuloy siya. Yeah. Diretso pa rin sagot ni Evo. What else? Tanong pa muli nito. Natigilan naman si Primrose at parang hinilamusan ng malamig na tubig. Sinasampal na talaga siya ng katotohanan na walang dahilan ng mga ginagawa ni Evo. Nais lamang nitong makabawi sa ginagawa niyang pack lunch kaya siya isinama ng binata sa bahay nito. Napahiya na naman siya sa sarili niya. I think it's getting late, hatid na kita. Biglang yaya pa ni Evo. Tahimik naman na tumango si Primrose at hinatid na siya ng binata. Mabilis sila nakauwi dahil wala nang masyadong traffic at sasakyan sa daan. So, have a good night, Primrose, and see you tomorrow. Sinasabi ni Evo habang pinagbubukas ang pinto ng sasakyan ng dalaga. Ngumiti lang si Primrose dahil hindi na rin niya alam ang sasabihin. Good night. Tanging nasambit ng dalaga. Bago matulog ay nag-half bath na muna si Primrose. Biglang tumunog ang kanyang cellphone at may na-receive siyang message from Evo. Evo. Sana natikman ko man lang yung pack lunch. Binasa lang ito ni Primrose dahil wala naman siya gana pang replyan nito. Nahiga na siya at sinubukan ng matulog. Ngunit pagpikit niya ay hindi niya maiwasang hindi isipin ang message sa kanya ni Evo. Binuksan niya ang kanyang cellphone at umasang may mensahe ulit ang binata ngunit wala na. Nakatulog na lamang si Primrose na iyon ang nasa isip niya. How are you today? Bati ni Albert sa kapatid. Okay naman kuya. Sagot naman ni Primrose habang nag-yoga. Masarap pang magluto si Evo? Nagsimula ng mga asar si Albert. Bigla namang napamulat si Primrose sa sinabi ng kapatid. Tumayo ito at nalapitan ng kapatid na umiinom ng juice. How'd you know that? Hinampas ang marahan ng towel si Albert. Of course, sinabi sa akin ni Evo. Natatawa pang sagot ng kuya niya. Naiinis namang reaksyon ni Primrose dahil nahihiya siya sa kapatid niya. Why? Wala namang masamang ginawa sa'yo yung tao, diba? And don't get him wrong, Primrose. Evo asked me about your favorite food. That's why walang ibang choice si Evo para i-share sa akin yung plans niya for that lunch. Or should I call it a date? Nakangisi pa rin si Albert. Date your face, kuya. Kumalma na si Primrose at naupo na habang nagpupunas ng pawis. Why not? Nagtataka naman si Albert. Kuya, don't make any conclusion here. Matabang naman na sagot ni Primrose. Why are you saying that? Cause I know what's the truth. The hell truth. Albert! Nagulat ang magkapatid dahil biglang subalpot ang mommy nila sa likuran. Why are you talking that way to your younger sister? Galit ang boses nito. Napakamot naman si Albert sa ulo at ganoon din si Primrose dahil sa eksaherada na naman itong reaksyon. Mommy, I didn't mean it. Paliwanag naman ni Albert. You didn't mean it? But you keep on forcing Primrose with that guy. Kanina pa pala ito nakikinig sa kanilang usapan. Napapikit naman si Primrose dahil simula na ito ng seremonyas ng kanilang mommy. Hindi naman na nakaimik si Albert dahil wala na siyang maidedepensa sa kanyang ina. Lahat pala ng kanilang napag-uusapan ni Primrose kanina ay narinig nito. Maya-maya pa ay dumating na ang daddy nila. Oh, what's going on here? I heard your mom shouting. Tanong ng daddy nila. Why don't you ask your unico iho? Nakapamewang na ang kanilang mommy. Albert? Yes, Dad. Explain yourself. Kinindatan siya ng daddy niya. Alam na ni Albert na kailangan lamang nitong pakalmahin ang kanilang mommy. Well, Dad, it's about my friend Evo and... Primrose? Daddy niya na nagtuloy nito. You knew it? Siya naman ang binalingan ng asawa. Of course not. Depensa naman ito. You know what, Ma? Malalaki na ang mga bata and regarding that matter, I don't think so na makiki-interfere pa tayo.
It would be better to give them good advice and guide them through all their decisions. Let them learn their own mistakes. Paliwanag pa ng daddy nila. Napatahimik naman ang mami nila dahil may punto naman ang asawa. Come with me kasi may pasalubong ako sa'yo. Inakbayan ng asawa at agad naman itong sumama. Pagtalikod naman ay kinindatan muli ang dalawang anak. Napatawa naman si Primrose at Albert. Ay, Dad is my savior. Nakahinga ng malalim si Albert. Pasalamat ka. Ang lakas ng tawa ni Primrose. Hey, back to our topic. Hindi pa rin tumitigil si Albert. Kuya? Why? Nangaasar na lang talaga ito sa kapatid. Will you please stop, kuya? Inirapan si Albert at saka lumakad paalis. Maagang nagising si Primrose dahil nais niyang mauna sa site bago pa man dumating si Evo. Hey, sister! Ang kuya na naman niya. Kuya, please stop mocking me. Naiinis namang sagot ni Primrose. Why? Huwag kang ganyan. Huwag kang OA dyan. Sasabay lang ako. Bakit ba? Where's your car? Nasa shop. I'll drive for you. Well, that's good. Tuwang-tuwa naman si Primrose dahil ipagdadrive siya ng kapatid. Kaya agad-agad na inahagis ang susi sa kanyang kuya. Habang nasa daan ay nagtataka naman si Primrose dahil ibang daan naman ang kanilang tinatahak. Kuya, hindi ito yung way ng working place ko, okay? Relax ka lang. It's still early. Diretso pa rin nagmamaneho si Albert. Pumasok sila sa loob ng isang malaking opisina. Nagpark si Albert at bababa na sana. Wait kuya, ano na naman ba to? Asan tayo? If I say so, maiinis ka na naman sa akin. Tapos iisipin mo sinasadya ko. Huh? This is Evo's big company. Nanlaki naman ang mga mata ni Primrose. Tunay naman talagang napakayaman ng binata. Mayaman din naman sila Primrose, ngunit ang pagkakaiba lamang ay meron silang mga tauhan na nagtatrabaho para sa kanilang kumpanya. Samantalang si Evo na mismong nagmamay-ari ay siyang nagtatrabaho din para sa sarili nitong kumpanya. So, diyan ka na muna. No, sasama ako kuya. Are you sure? Oo nga. Bumaba na rin si Primrose ng sasakyan. Pumasok na sila sa lobby. Good morning, sir, ma'am. Bati sa kanila ng guard. See? Hindi na tayo sisitahin kasi kilala na nila ako dito. If ibang tao yan, kahit kilala na nila, tatanungin pa rin nila kung may appointment sila kay Evo. Pagyayabang pa ni Albert. Tumingin na lang si Primrose. Sa totoo lamang ay hindi naman niya maintindihan ang sarili kung ano bang mararamdaman. Kanina pa siya kinakabahan simula ng pagpasok nila sa loob ng malaking building na ito na pagmamay-ari pala ni Evo. Sumakay sila ng elevator. Paglabas sila ng elevator, nagpaalam si Albert. Primrose, I really can't take it. I need to use the bathroom. I want you to go ahead. Diretso ka lang dyan and then turn left. Tapos sa dulo ay yun na yung office ni Evo, okay? Magsasalita pa sana si Primrose, ngunit mabilis lang nakaalis si Albert dahil kailangan na talaga niyang magbanyo. Hindi tuloy malaman ni Primrose kung tutuloy ba siya o hihintayin na lamang niya ang kanyang kuya. May parte ng puso niya na naisorpresahin si Evo. Nais niyang makita ang magiging reaksyon ng binata na makitang narito siya sa sarili nitong kumpanya. Kusa na lamang humakbang ang kanyang mga paa at binaybay ang daan na tinuro ni Albert. Dahil sa kabang nararamdaman na hindi na napansin ni Primrose na nakaliko na siya at nakita niya ang office ni Evo na tinutumbok sa dulo. Humakbang siya papalapit sa office ng binata. Agad siyang pumasok dahil bukas naman ang pinto ng office nito. Sa kanyang pagpasok ay para siyang sinampal ng katotohanan nang makitang may babaeng nagpupunas ng pawis ni Evo. Isang magandang babae na halos kaedad lamang nila. Nanlaki naman ang mga mata ni Evo na makitang nasa harapan niya si Primrose. Katahimikan ang bumalot sa loob ng opisinang yon. Hindi na nakapagsalita si Primrose at agad na umalis. Wait, Primrose! Agad namang tumayo si Evo at hinabol ang dalaga. Primrose! Hinarang niya ang dalaga at sinubukang hawakan ng kamay. Pak! Isang hagupit na sampal ang iginawad sa kanya ng dalaga. Don't you dare! Don't you dare touch me!
Nangingilid ang mga luha ni Primrose. Sa gulat ay nawala na rin sa sarili si Evo. Hindi niya alam kung paano siya magpapaliwanag. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. I quit. Madiin na sabi pa ni Primrose. But Primrose, naduwag si Evo. Imbes na habulin si Primrose ay nanatili siya nakatayo sa gitna ng hallway. Biglang may pumatak sa mga mata niya. Doon niya naramdaman ang sakit sa binitawang salita ni Primrose. I quit. Pare! Nagulat naman si Evo dahil naroon din si Albert. Maya-maya pa ay nag-message sa kanyang kapatid. Alam na agad ni Albert kung ano ang nangyari. Hinawakan niya sa balikat si Evo. What's wrong with Primrose? Tanong ng mommy nila habang kumakain sila ng almusal. I think she have her monthly period. Hula naman ni Albert upang tumigil na ang mommy niya sa kakatanong. Naniwala naman ang mommy niya kaya hindi na ito nagtanong pa ulit. Primrose stayed inside her room the whole time. All day, all night. Samantalang si Evo naman ay ilang beses na siyang kinokontak ngunit pinapatayan niya ito ng tawag. Ayaw niyang makausap o makita ang binata. Primrose? Kumakatok ang kuya niya. Pinagbuksan naman ito ni Primrose. What's happening? Mahinahon naman na tanong nito. Hindi ko na alam ano pang idadahilan kay mommy. Napayuho naman si Primrose. Saglit pa ay tumunog na naman ang cellphone niya at nakita ni Albert ang nakaregister na tumatawag na numero ay si Evo. Bakit hindi mo siya kausapin? Tanong nito. What for, kuya? You ask yourself what for? Balik na tanong pa ni Albert. Natahimik naman si Primrose. I just don't wanna talk to him. Diretso pa rin sagot ni Primrose. Ayaw mo bang marinig ang paliwanag niya? Then pa rin ni Albert. Kuya, please. Naiiyak na si Primrose. Tumigil na rin si Albert at niyakap ang kapatid. Ito lamang ang tanging magagawa niya sa kapatid niya dahil ayaw na rin niyang pilitin ang kapatid na kausapin pa si Evo. Alam niyang nasasaktan si Primrose. Napahagulgol naman si Primrose nang niyakap siya ng kanyang kuya. Ang hindi nila alam ay nakatingin na naman pala ang kanilang mommy. Ngunit hindi na itong lumapit at hinayaan na muna si Albert ang mag-comfort sa kapatid. Ma'am Primrose, nandito po si Sir Evo. Biglang lumapit ang isang katulong. Tatayo na sana ang dalaga ay pinigilan siya ng kapatid. At pupunta na sana si Albert ay nakita nilang nauna na ang kanilang mommy. Nanlaki naman ang mga mata ni Primrose at wala na siyang nagawa kundi sumunod sa mommy niya. Halata kasi nila dito ang galit at panggigigil. Mommy! Sinubukan itong pigilan ni Albert ngunit wala itong naririnig. Nasa sala si Evo at may dalang bulaklak. Nanatili si Primrose sa may likuran ng isang poste kung saan hindi siya nakikita ng binata. Ngunit nakikita niya ang mga nangyayari. Good morning! Tumayo si Evo upang bumati sa mami nila ngunit out! Putol nito sa pagbati ng binata. Nakatingin lamang si Albert dahil hindi na rin ito malaman ang gagawin. I want you out of my house! Now! Galit na utos ng mami nila. Mommy, that's too much. You can talk to Evo nicely and we can sort things out. Hindi na napigilan ni Albert ang sarili. You shut up. Ngunit talagang galit ang mommy nila. Why did you let this happen, Albert? Bakit inotolerate mo ang ganyang klase ng lalaki? And worst, pinupush mo siya sa sarili mong kapatid? Primrose doesn't deserve all of this bullshit. Tumaas na ang boses ng mommy nila. Mommy! Ito lang ang tanging nasabi ni Albert. Umiiyak na si Primrose. Gusto man niyang lumapit ay hindi niya magawa. Hindi niya kayang humarap sa taong kinamumuhian niya noon. Nahulog siya ngunit nasaktan lamang. Tita, let me explain. Please don't blame Albert. Sinubukan ni Evo na magpaliwanag. No, I want you out of my house now. Nanggigigil na sa galit ang mommy nila Primrose. Sa hindi inaasahan ay biglang tumaas ang dugo nito at biglang nanikip ang dibdib. Mommy? Napalabas si Primrose sa kanilang pinagtataguan at pinuntahan agad ang ina na nawalan ng malay. Nataranta na ang lahat dahil sa nangyari.
Tumawag na agad sila ng tulong at sinugod agad ito sa ospital. It's good na naisugod niyo kaagad sa ospital ang mommy ninyo. She's in a good condition now. Kausap ni Albert ang doktor ng kanyang mommy. Thank you, Doc. Pag-alis ng doktor ay pumasok na sa loob ng kwarto si Albert kung saan naroon ang ina at si Primrose na hindi umaalis sa tabi nito. Primrose, I think you should go home and take some rest. Kinausap ni Albert ang kapatid. No, kuya. I'll stay here with mom. Nakahawak sa kamay ng ina habang nakatitig dito. How is she? Dagdag pa na tanong sa kanya ng kuya niya. She's fine now, kaya magpahinga ka na muna. Later, ikaw naman ang mapano. Hinawakan niya si Primrose sa balikat. What happened? Biglang dating ng mommy nila na galing pa sa malayong lugar dahil umattend ito ng meeting. Lumapit agad sa asawa at hinalikan sa noo. What happened to you, sweetheart? Tanong sa asawa kahit tulog na tulog ito at hindi na siya naririnig. Hinawakan ng kamay at pinugpog ito ng halik. Pinagmasdan lamang ito ni Primrose na nakangiti. Nakita naman siya ng kanyang daddy. You really love mom, daddy, sambit ng anak. With all my heart and more than my life. Naluluha na ang daddy niya. Napaiyak tuloy si Primrose. Halo-halo na ang kanyang nararamdaman. Hindi niya na alam kung paano papasagihin ang sarili. Meron siyang buo at masayang pamilya ngunit may kulang sa puso niya na hindi niya malaman na kung ano. Nais niyang matulad sa mommy niya na tunay na minamahal ng daddy niya. Ayaw niyang masaktan tulad ng nararamdaman niya ngayon. Sobrang bigat ng puso niya at salamat dahil nariyan ang mommy, daddy at kuya niya upang mapagaan ang kanyang damdamin. Lumabas si Primrose upang magpahangin. Paglabas niya, hindi niya naasahang naroon pa rin si Ivo at hinihintay siyang lumabas. Babalik na sana siyang muli ngunit nahawakan ni Ivo ang kanyang kamay. Hinablot niya ito. Sobrang kapal talaga ng mukha mo, ano? Pagtatay niya sa binata. Primrose, please listen to me. Nagmamakaawa ng boses ni Ivo. Enough, Ivo. Please, you listen to me. Tumaas ang boses ni Primrose. Sa loob ng ospital ay naroon si Albert sa may waiting area na nakatanaw sa labas dahil salamin ng walls ng ospital, kaya kita niya ang lahat ng tao na nasa labas. Nakita niyang kausap ni Primrose si Ivo at kitang-kita sa kapatid niya ang galit kahit sa malayuan. Agad siyang bumaba upang puntahan ng dalawa. Ayaw na kitang makausap or makita. Nakita mo ba yung nangyari sa pagpipipilit mo? Muntik na mapahamak ang mommy ko sa ginawa mo. At kung may mangyaring masama sa kanya, hindi kita mapapatawad, Ivo. Mom was right all the time. I don't deserve this. Naluluha na si Primrose. Pero, pwede mo naman sigurong pakinggan ang side ko, diba? Let me explain, Primrose. Please. Naluluha na rin si Ivo. Explaining was nothing if I already seen it through my eyes. In my own eyes, Ivo. Now it's all clear. Kaya pala baliwala sa'yo yung... Naiyak ng tuluyan si Primrose. Hindi niya babanggit dahil sobra siyang nasasaktan sa tuwing naaalala niya ang mga sandaling yon na binigay niya ang kanyang unang halik sa binata. Nagsisisi ako! At tuluyan na siyang napahagulhol. Lalapit sana si Ivo. Primrose! Bro, stop! Humarang bigla si Albert. Niyakap nito ang kapatid. Lalong umiyak si Primrose. It's okay, Primrose. Go back inside. At umalis na si Primrose. Bumalik na ito sa loob ng hospital. Primrose! Habol pa sana si Ivo. Pare, tama na. Pakikiusap naman ni Albert. Tumingin lang si Ivo at tumulo ang mga luha. Pare, pagtanggol mo naman ako. Hindi na napigilan at ang paiyak ng kaibigan. Magkahalo na ang luha at sipon sa labis na emosyong nararamdaman. Naupo silang dalawa sa isang bench doon. I'm sorry, pare. Ginawa ko na lahat na makakaya ko. Ayaw ka na makausap ng kapatid ko. Paliwanag naman ni Albert. You know my secretary, right? It was just a misunderstanding. Napahagulhol na si Ivo. Nagugulat naman si Albert sa inaasta ng kaibigan dahil first time niyang makita na nagkakaganito ito dahil sa isang babae.
At ang nag-iisang babaeng yon ay ang kanyang kapatid. Take it easy, bro. Bigyan na muna natin ng time ang kapatid ko. Matagal siyang wala sa piling namin kaya hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Whatever her decision is, I totally respect. Sabay tinapik ang kaibigan at bumalik na sa loob ng ospital. Welcome home, Mom! Nakalipas ang isang linggo ay nakauwi na rin kaagad ang mommy nila. Wow, ang dami-dami namang food. Pinaghandaan nila ang mommy nila ng maraming pagkain. But wait, bakit parang puro veggies naman ata ang niluto ninyo? Well, yes, Mom. Marami nang bawal sa inyo, lalo ng mga karne. So kahit nakauwi ka na, Kuya and I were here to be your nurses. Energetic naman na paliwanag ni Primrose. Oh, I'm so happy. I'll promise to obey you guys. Abot hanggang langit naman ang ngiti ng mommy nila at nagsimula na silang kumain. Pagkatapos silang kumain ay napansin ng mommy nila na tahimik si Primrose at nag-iisa itong nakatambay sa may hardin. Anak, tawag nito kay Primrose. Does it still hurt? Diretso pa nitong tanong. Mommy, iibahin na sana ni Primrose ang topic ngunit hindi niya na maitago ang sakit na nararamdaman sa ina. I am your mother and I know what you feel. Just a glance in your eyes, I know you're still hurting. Hinahawakan niya sa pisngi si Primrose. Bigla na lamang tumulo ang luha ng dalaga dahil iba kapag ina nang nakaramdam ng kalungkutan ng isang ina. Asahan mong ito'y tunay. Niyakap siya ng kanyang ina at hinayaan na mailabas ang lahat ng sakit na nararamdaman. Kalaunan ay huminto na rin si Primrose sa pag-iyak. How does it feel? Are you feeling better now? Tanong pa ulit ng kanyang ina. Yes, Mom. I'm feeling better. Better than yesterday. Thank you, Mommy. Hinawakan ng ina sa kamay nito. Maya-maya pa ay may inaabot sa kanyang ina. Isang sobre. Binuksan ito ni Primrose at nagulat siya sa kanya nabasa. Plane ticket ito pauwing Amerika. Mommy? I know that you wanted to go back to the States, Iha. You're just thinking about me and what will I feel. I don't want to be selfish, anak. You have your own now. And I know you want peace in your heart. And this is not the place for you. Mom, don't say that. Naluluhan na naman si Primrose. It's okay, anak. I know what you feel. Me and your dad understand you. And there's more. Albert will come with you. Seriously? Napangiti si Primrose. Yes. Napangiti naman ang mommy niya kahit naluluha. Bigla namang lumapit ang daddy niya at ang kanyang kuya. Go on. Unpack your things. Excited na sabi ni Albert sa kapatid. Yay! Sambit naman ni Primrose at nagyakapan silang apat. Isang linggo bago ang flight ng magkapatid ay nagsimula ng mag-ayos ng gamit si Primrose. Sa kanyang pag-eempake ay nakikita niya ang bawat damit na sinusuot niya sa tuwing magkikita sila ni Evo. Ganitong kulay ba dapat? Turo ni Evo sa isang kulay na malapit sa daliri ni Primrose. Pink? Nagtataka naman si Primrose dahil kulay pink nga naman ang kulay na itinuturo ng binata. Is that pink? Yes. On your nails? Sabay kuha sa kamay ni Primrose at hinawakan ito ng mahigpit. Ipinakita ang kanyang magandang daliri na may kulay ang mga kuko. Loko! Yung nasa kuko pala niyang tinitingnan nito. Nagtawanan sila. Itinapon niya na ang damit na iyon upang hindi niya na maalala pa. Maya-maya pa ang kanyang sneakers. Nasa libanan sila at naglalakad. Mabuti na lamang at naka-red ang stoplight. Hey, what are you doing? Hiyang-hiya si Primrose sa ginagawa ni Evo. Yumuko ito sa harapan niya at inayos ang sintas ng suot niyang sapatos. Are you crazy? Tanong niya kay Evo na nakatayo na ito. Everyone was staring at us. Pabulong niya pang sabi habang naglalakad. Di mas mahiya ka kapag nadapa ka kung di ko aayusin yung sintas ng shoes mo. Sabay ngisi sa kanya ni Evo. Napahinto naman si Primrose dahil may point naman ang binata. Katulad ng damit ay tinapon din ni Primrose ang sapatos na hawak.
Kung susumahin ay isang tambak ng nasa basurahan niya. At lahat ng mga gamit na iyon ay may alaala ni Ivo. Ang huling damit na nakita niya ay ang damit na nasuot niya nung nakita niyang binata na may kasamang ibang babae. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya umiyak. Hinagis niyang walang alinlangan ng damit na hawak at isinama sa mga damit na itatapon. Lumipas ang ilang linggo ay dumating na nga ang araw ng kanilang flight. Masaya si Primrose at buo na ang loob na bumalik ng Amerika. Doon naman talaga ang buhay niya. Doon, tahimik at hindi siya masasaktan. Lalo na ngayon nakasama niya ang kanyang kapatid na si Albert. Hindi na sila naihatid ng kanilang parents dahil masamang pakiramdam ng kanyang mommy at in-advise na lang ng doktor na magpahinga na lamang sa bahay. Sinamahan ito ng kanilang daddy kaya ang magkapatid na lamang ang pumunta ng airport. I love you, Mom. Kakatapos lang ni Primrose na mag-FaceTime sa mommy niya. Are you good? Tanong ni Albert sa kapatid. Malungkot kasi ito na hindi kasama ang magulang sa paghatid sa kanila. Ngumiti lamang ng tipid si Primrose. Well, we still have 1 hour to wait before boarding. I'll grab some food, okay? Sabay alis ni Albert. Okay, kuya. Sagot naman ni Primrose. Nanonood siya ng TikTok sa phone niya nang may biglang lumapit sa kanya. Primrose? Paglinga niya ay nagulat siya sa kanya nakita. Ito ang magandang babae na nakita niya sa opisina ni Ivo. Ngunit anong ginagawa niya dito? Napaatras si Primrose. I'm not talking with a stranger, so please. Pagtataray pa ni Primrose. It's not what you think. Tatalikod na sana si Primrose ngunit nagsalita na muli ang babae. Lalo pa siyang nagulat nang marinig niyang isang bata na tumakbo papunta sa babaeng kausap niya. Mommy! Sambit ng batang lalaki. Mommy? Napipikit si Primrose sa nakikita at naririnig niya. I'm Sheila, and this is Yuan, my son. Formal na pagpapakilala ng babae. Nanatili namang tahimik si Primrose. Daddy's waiting for us, Mommy. Itinuro ang lalaking kumakaway sa dulo. Nakaramdam naman ng kaba sa puso si Primrose nang lingunin niyang itinuturo ng batang lalaki. Nasa isip niya ang mukha ni Ivo. Nilakasan niya ang kanyang loob at nilingon ito. Ibang mukha ang nakita niya. Isa itong Amerikano. Kumaway at bumati sa kanyang banyaga. Ngumiti rin si Primrose pabalik. As I am telling you, Primrose, right? Nagsimula na muling magpaliwanag ang babae. I have my family now. Yung nakita mo sa office, I'm just doing my job. Sobrang dumi ng kamay ni Sir Ivo that time at nagpatulong lang siyang magpapunas ng pawis. He's trying to make our own designs para ipakita sa'yo para sa nire-renovate yung bahay. He was using a charcoal pencil kaya sobrang dumi ng kamay niya. Pagpapaliwanag pa ni Sheila. Natulala naman si Primrose sa mga sinabi ni Sheila. Naaalala niyang bigla ng mga oras na hinabol siya ni Ivo at tinawakan siya sa kamay niya. Pag uwi niya ay bakas nga ng dumi ang kanyang kamay. Hindi niya namalaya na galing pala sa kamay yun ni Ivo. I have to go, malilate na kami sa flight namin. Sa Canada kasi magse-celebrate ng birthday ang husband ko. Nice meeting you, Primrose, bye! At nagpaalam na si Sheila. Naiwang tulala naman ang dalaga. Tsaka naman dumating si Albert. Hey, are you okay? Tanong ni Albert sa kapatid. Kuya, am I overreacting? Biglang tanong naman ni Primrose. What do you mean? Pagtataka naman ni Albert. I think I need to cancel this flight. Bigla-biglang desisyon ni Primrose. Are you kidding me? Kuya, I get it now. All this time I was just overreacting. Wait. Kumalma ka, okay? Diba ayaw mo nga makinig sa mga paliwanag ko at paliwanag ni Ivo? Suddenly, ganyan na magiging desisyon mo. What the hell on earth, Sissy? Well, there was a girl named Sheila, and she explained it all. She told me about this secretary thingy and about her own family. That she's married and she's... Dire-diretso nagsasalita si Primrose. Ngunit tinakpan ni Albert ng daliri ang mga bibig nito. Shhh! Awat niya pa sa pagsasalita nito. Gusto ko makausap si Ivo, kuya. I was thinking bad all this time.
Ang lahat pala yun is mali. Ivo was being a nice guy to me. What if I say no? Seryosong mukha ng kuya niya. What? What if I say hindi pwede? Kuya, please, ibigay mo na sa akin to. I'm begging you. Ibibigay ko naman talaga eh. Huh? Nagtaka bigla si Primrose. May biglang nagtakip ng kanyang mga mata. Biglang tumalo ng puso ni Primrose. Ang malambot na palad at mga daliri na iyon ay hindi niya malilimutan. Dagdag pa ang mabangong pabango nito. Hindi na napigilan ni Primrose ang sarili at inalis ang kamay na nakatakip sa kanyang mga mata. Mabilis niyang hinarap ang binata at mata sa mata ay nagtitigan silang dalawa. Ivo! Malambing na bigkas ang pangalan ng binata na banggit ni Primrose. Bro, can I kiss her? Nagpaalam bigla si Ivo sa kuya nito. Isang tango mula kay Albert at hinalikan agad ni Ivo si Primrose. Halik na sabik na sabik. Halik na punong-puno ng pagmamahal. Halik na ayaw ng pakawalan ng isa't isa. Pagkaalpas ay nagsambit si Ivo ng salitang matagal nang hinihintay na sabihin ni Primrose. I love you, Primrose. Since day one. Maluha-luhang sambit ni Ivo. Maluha-luha din ang mga mata ni Primrose dahil sa wakas ay umamin ang binata sa kanyang nararamdaman. I love you too, Ivo. Umaapaw sa kaligayahan ng puso ni Primrose. Nagyakapan ng dalawa. Congratulations, bro! Bati pa ni Albert. Wait, kuya. Plano niyo ba to? Natatawa si Primrose. Well, ganun na nga. Actually, hindi naman talaga dapat kasama si Sheila sa plan. I really don't know kung bakit bigla kanyang kinausap. I'm not sure with Ivo, maybe plano niya yon. Natawa naman si Albert. Of course not. Me either. I really don't know na narito si Sheila with her family. Pero nag-leave siya kasi birthday ng husband niya. Depensa naman ni Ivo. Oo na, siguro God's will talaga na magkita ako siya dito at maipaliwanag ang lahat. Lucky you. Sabay pinisil ang ilong ni Ivo na nakaakbay sa kanya. Oops, too much sweetness. Nilalanggam na kayo. We better get ready. 15 minutes na lang. Pagbibiro naman ni Albert. Natawa naman si Ivo at Primrose na ngayon ay magkasentahan na. Wait, kuya. How about mommy? Nakokonsensya ako. You know how much he hate Ivo, right? Bigla namang naalala ni Primrose ang kanyang ina. Why don't you check your phone before tayo mag-board? Utos naman ng kanyang kuya. Binuksan naman ni Primrose ang kanyang phone at may message ang kanyang ina. From mommy. Have a safe flight, anak. I'm so happy that Ivo explained everything to me. He asked me and your dad's approval to come with you there. I'll be more at ease having Albert and Ivo there with you. You're 100% safe. I love you, honey, and we will support you all the way. Maluha-luha naman si Primrose habang binabasa ang message ng kanyang ina. I'm gonna miss you, mommy. Sabay halik sa litrato nito. Wow, nothing changed. Bati pa ni Albert sa kanilang bahay. Nakarating na sila sa Amerika at dumiretso agad sila sa kanilang tinirhan dito. Tinitingnan naman ni Ivo ang bawat litrato na nakadisplay sa ibabaw ng chimney. Stop teasing me once you see my childhood days. Inunahan na siya ng nobya. Napatawa naman si Ivo. You used to live here alone? Bigla namang tanong pa rin ng binata sa kanya. Yeah, nasanay na rin. Nakangiti si Primrose na sinagot ang tanong ni Ivo. And now you're not alone here anymore. At hinalikan siya ni Ivo sa kanyang noo. Oh guys, mamaya na yan. Marami pa tayong dapat i-unpack today. Singit naman ni Albert. Napatawa naman ang magkasintahan. Dumaan ang mga buwan at naging maayos naman ang takbo ng pamumuhay nila sa Amerika. Mas naging madali para kay Primrose ang buhay dahil mas sanay siyang manirahan dito. Sa una ay naiintindihan ni Ivo ang minsan ay late nang umuwi si Primrose galing sa trabaho. Ngunit napapadalas na ito at napagtatalunan na nila. Bye guys! Paalam ni Primrose sa mga coworkers niya na naghatid sa kanya pauwi. Pagpasok niya ng bahay ay biglang nagbukas ang ilaw. Nagulat siya dahil gising pa pala si Ivo. Oh, hi! Hinalikan si Ivo.
Naamoy ni Ivo na amoy alak ang nobya. So this is it? This is the reason why you're taking so late going back home? May galit sa tono ng pananalita ni Ivo. Baby, I'm tired. Please. Hindi sinagot ni Primrose ang tinatanong ng kanyang nobyo. I'm tired too. Sagot ni Ivo at lumabas na ng bahay. Tiningnan lang siya ni Primrose na lumabas ng bahay. Paggising ni Primrose kinabukasan ay nagulat na lamang siya dahil nasa kwarto na siya. Biglang pumasok si Ivo na may dalang almusal. Breakfast in bed? Masayang-masayang binata na pinagdala ng almusal ang kanyang kasintahan. May kasama pa itong rosas. Hinalikan siya ni Primrose sa labi. Thank you so much, baby. Sambit pa ng nobya. I'm sorry about last night. I want you to know that I love you so much. Muli hinalikan si Primrose sa labi. It's fine, baby. I understand, okay? What's this rose for? Inaamoy-amoy pang bulaklak habang nagtatanong sa nobyo. Nampansing nakatigil si Ivo. Baby? Inaamoy ang nobyo. I know you will forget. Tumayong binata at saka pa naalala ni Primrose na anniversary pala nila ngayong araw na ito. Hey, you come here. Biglang sinakyan ni si Ivo. Happy anniversary, my love. Sabay pinugpog ng halik ang nobyo. Now you remember. Masayang-masaya na si Ivo dahil naaalala na ni Primrose ang kanilang anniversary. Ivo gave Primrose a deep kiss. He started to touch her all over the body. Touches all Primrose's empire and reached the paradise herself, moaning and crawling like a cat, until they burst together. All the love kept were erased. But sure, you're gonna be late tonight, okay? Hinatid na ni Ivo si Primrose sa working place nito. Ngunit parang walang narinig ang nobya dahil hinablot na agad siya ng mga katrabaho nitong banyaga. Napakamot na lang sa ulo si Ivo. Pagdating ng bahay ay agad na binaba ni Ivo ang kanyang pinamili. Hey bro! Si Albert na naroon pala. Hey! Sabay appear naman ni Ivo. You got my message? Tanong pa ni Ivo. Yes bro, I got it. That's why I'm here. Tinutulungan siya ni Albert na magbaba ng mga pinamili. Hindi na kasi sa kanila nakatira si Albert. Nagbukod na rin ito ng bahay dahil nakakilala ito ng isang Amerikana na ngayon ay kasintahan niya na. Where's Steph? Hinanap ni Ivo ang kasintahan ni Albert. Oh, she'll be here this afternoon. May inaasikaso pa kasi siya. Sagot naman ni Albert. It's nice to hear na marunong ka ng magtagalog. Siyempre naman, kahit dito tayo nagsistay sa America, we're still Filipinos. Sabay appear pa kay Ivo. Anyway, bakit pumasok pa si Primrose? She should be here. Biglang iniba ni Albert ang usapan. Natigilan naman si Ivo dahil may point naman si Albert. She just promised me to be home early. Pag-iimbento naman ni Ivo dahil wala naman talagang pinangako si Primrose. Sa totohanan lamang ay sosorpresahin niya ang dalaga ng isang dinner date with Albert at sa kasintahan nito. Habang busy si Albert ay tumawag si Ivo sa nobya. Yes, baby? Sinagot naman agad ni Primrose ang tawag ng nobyo. Can you come early? I don't think you heard me earlier when I sent you there at work. Paglilinaw pa ni Ivo. Let me see baby, I got a lot of outlines to be done eh. But yeah, I'll do the best thing I can be to be home early, okay? Promise? Yeah, I need to go baby. Okay, sure, I love. And the call hanged up. Napabuntong hininga na lang si Ivo sa pagbaba ni Primrose ng phone nito. Magsasabi pa lamang siya na sana ng salitang I love you. Minessage na lamang niya ito at nag-reply naman si Primrose. I love you too, love. Gumaan naman ang pakiramdam ni Ivo pagkabasa ng message ng kanyang nobya. Bandang 4 p.m. ay dumating na ang kasintahan ni Albert. Hi, Steph! Bati ni Ivo sabay beso. Hello, how's everything here? I miss you guys! Bati rin ang Amerikana. We're doing great! Nakangiti namang sagot pa rin ni Ivo. Perfect. Where is Primrose? She'll be here in an hour. Hula pa ni Ivo. Yeah, sweetheart. My sister is still at work, so she'll be here after. Paliwanag naman ng nobyong si Albert. Really? On your special day? She's still at work?
Pagtataka naman ni Steph. That's my point. Tinaas ni Albert ang iniinom na beer. Guys, excuse me for a moment please. Check ko lang yung niluluto ko bro. Sabay kindat kay Albert dahil nagtagalog na si Evo. Hey, no Tagalog words please. Pagrereklamo naman ni Steph dahil kahit anong turo ni Albert na pagtatagalog dito ay hindi ito matutututo. I told you to learn our language, right? Sabi naman ni Albert. It's hard, you know? Reklamo pa rin ng nobya. Patuloy ang lambingan ng magkasintahan samantalang si Albert naman ay nakikinig lamang sa may kusina. Palusot lamang nito ang sinabi kay Albert ngunit katotohanan ay gusto niya lamang umiwas sa mga katanungan ni Steph. Nasasaktan siya sa tuwing sinasabi ng Amerikana kung bakit nagtatrabaho pa si Primrose sa espesyal na araw nila. Kahit tuloy siya ay napapaisip. Hindi niya maintindihan ang sarili ngunit nais niyang mainis. Nais niyang magalit. Sinubukan niyang muling i-message ang nobya ngunit hindi na ito nagre-reply. Sinubukan niyang tawagan ngunit hindi na rin sumasagot. Natapos na si Evo na magluto at mag-prepare ng kanilang double date dinner ngunit wala pa rin si Primrose. So we're done. Where's Primrose? Tanong ni Albert. Maybe she's late for a minute? Hinuha na naman ni Evo. Have you tried to call her? Tanong naman ni Steph. Yeah. But honestly, she's not picking up. Sinabi na ni Evo ang totoo. Pagod na siyang pagtakpan ng nobya. Seriously? Pag-react pa ni Albert. Okay, let me do the talk and I'll call her. At sinubukan ni Albert na tawagan ng kapatid. Ngunit pareho ng kay Evo ay hindi rin ito sumasagot. Napailing na lang si Albert kay Evo. Halatang halata na kay Evo ang pagkadismaya. Alright, don't spoil the night. Primrose is probably busy. I believe that she'll be here in a minute. So let's start this party, okay? Binuksan na ni Steph ang audio at nagpatugtog ng sweet songs. Okay, let's get it on. Naglabas naman ng beer si Albert. Napilitan naman na ngumiti si Evo. Tama siguro si Steph. Maya-maya lang ay nandito na si Primrose. Uuwi siya dahil anniversary nilang dalawa. Pinaniwala ni Evo ang sarili na uuwi din si Primrose. Kumain sila ng sabay at uminom ng hinay-hinay. Nagkwentuhan at naglaro ng mga indoor games. Nilibang ni Evo ang sarili at umasang dadating na si Primrose. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, 3 oras, 5 oras. 12 a.m. Time check, 12 a.m. Tiningnan ni Albert ang kanyang relo at nakitang nakatulog na si Steph sa sofa. Nakita niya namang nakayuko na si Evo sa mesa. Hinawakan niya si Evo sa balikat. Paglingan ng binata sa kanya ay umiiyak ito. Parang sinuntok si Albert sa nakitang mga luha sa kaibigan. Bihirang-bihira sa lalaki ang iiyakan ng kanilang nobya. At sa pagkakataong ito ay binalot ng hiya si Albert dahil umiiyak ang kaibigan dahil sa kanyang kapatid. Nakita niya ang effort ni Evo para lamang maidaos ang anniversary ng dalawang magkasintahan. Ngunit pinaliwala ito ni Primrose. Awang-awa si Albert kay Evo. Fix yourself, Evo. Let's go there. Biglang yakag ni Albert. Nagulat naman si Evo. Dapat kanina pa natin to ginawa. Dagdag pa ni Albert habang nagsusuot ng jacket. But how about Steph? Tanong naman ni Evo. She'll be fine. I know her kapag knockout na bukas ng gising yan. Hinalikan sa noo ang humahagok na nobya. Napangiti naman si Evo. I love her. Even when she's the worst woman snoring. Biro pa ni Albert. Napatawa naman si Evo. Pinapatawa lang kita bro. Inirapan si Evo. Loko ka talaga. Napailing naman si Evo habang tumatawa. Si Albert nang nagmaneho dahil mas gamay niyang daan. Kahit kasi almost 5 years na si Evo dito ay bihira naman siyang mag-drive at lumabas. Pagdating nila sa office ni Primrose ay nagtaka sila dahil bukas pa ang opisina nito. Agad na pumasok sila Evo at Albert. Parang binuhusan naman ng yelo si Evo sa kanyang nakita. Nagpa-party ang mga ito at nagiinuman. May isang katrabaho si Primrose na lumapit kay Evo. Are you looking for Primy? Primy ang palayaw nila kay Primrose. Yes, where's my sister? Si Albert ang sumagot dahil nararamdaman niya na ang kabog ng dibdib ni Evo. Shh!
She's fucked up. Hinawi ni Albert ang babae at pinuntahan ang kwartong itinuturo nito. Sinipa ni Ivo ang pinto at nadatnan si Primrose na wala na sa sarili dahil sa sobrang kalasingan. Wala naman itong ibang kasama kundi ang mga katrabahong babae. Ngunit sobrang wasted na ang dalaga at hindi na makausap. Hey! Binuhat siya agad ni Ivo. Where are her things? Tanong ni Albert sa isang babae doon na medyo maayos pang kausap. Here, let me show you. Sabi nito. Go on and bring Primrose inside the car. I'll go get her things. Bilin pa ni Albert kay Ivo. Agad namang nilabas ni Ivo ang nobya. Pagkuha ni Albert ng gamit ni Primrose ay nakita niya kung nasaan ang gamit ng kapatid. Nasa isang vault ang mga gamit nila kasama ng phone. Why are you doing this? Galit na tanong ni Albert. This is how it works. Nakataas pa ang dalawang kamay. What do you mean? Hey, don't get mad at me. On the first place, we asked your sister if she's interested to this job. She needs to cooperate, and she agreed. Paliwanag ng banyaga. This is bullshit! Pasigaw na binitawang salita ni Albert at saka lumabas. Nag-dirty finger pa ang babae at minura si Albert habang palayo. Pagsakay ni Albert sa sasakyan ay tahimik na pinagmasdan ni Ivo ang kasintahan. Are you okay, bro? Tanong niya sa kaibigan. Honestly, I'm not. Diretsong sagot ni Ivo. Bigla na naman itong umiyak. Okay, we go back first, yeah? Para makapagpahinga ng lahat. Then we'll talk about this tomorrow. At nag-drive na pabalik si Albert. Nagising na si Primrose. At nagulat siya dahil nakauwi na siya. Paglingan niya ay wala na sa tabi niya ang nobyo. Lumabas siya ng kwarto at nadatnan ng nakahain sa dining room. Naroon pa ang cake na may lusaw na kandila. Sa hindi maintindihang dahilan ay biglang tumulo ang mga luha ni Primrose. Hinanap niya si Ivo. Sa may veranda, sa garahe, sa kusina, sa banyo, sa kwarto. Ngunit wala ni isang anino ng binata. Sinubukan niyang i-check ang kanilang cabinet. Napatakip ng bibig si Primrose dahil wala na mga gamit ng nobyo. Pati ang luggage nito. Nanlambot si Primrose at napahagulhol. Umiyak siya ng umiyak. Alam niya na ang dahilan kung bakit umalis si Ivo. Alam niya sa sarili niya ang kanyang kasalanan. Hindi niya masisi ang nobyo kung bakit ito umalis. Malaki ang naging pagkukulang niya sa nobyo at palagi siyang pinagbibigyan nito. Sinubukan ni Primrose na tawagan ng nobyo pero out of coverage na. Napaiyak lalo si Primrose. Maya-maya pa ay may nag-doorbell. Napatigil si Primrose sa pag-iyak at dali-daling bumaba. Pagbukas niya ng pinto ay nasa harapan niya na muli ang kanyang nobyo. Ivo? Niyakap niya ang nobyo habang patuloy na lumuluha. Niyakap din siya ni Ivo ng mahigpit at hinalikan ng sobrang sabik. Baby, I thought I'm gonna lose you. I'm very sorry. Patuloy na umiiyak at hawak ang mukha ni Ivo. Pinupunasan naman ni Ivo ang mga luha ng nobya. I thought I can. But my heart says I can't. I can't live without you, Primrose. You're my life. I'm nothing without you. I'm sorry if anyone kita. I just then realized that I need to be by your side during your worst. That I need to take care of you. I love you so much, baby, and I promise to be here no matter what. Lumuluha na rin si Ivo. Lalong napaiyak naman si Primrose at hinaplos-haplos ang buhok ni Ivo. I know you won't, Ivo. I believe your promise that you will take care of me and be with me until the end. And I do trust your love, and I will not look unto those bad deeds but to those good memories that we always have. Yes, I have my mistakes, but I promise to make it up with you. I promise. I'm really sorry, baby. Iyak nang iyak na parang bata si Primrose. Niyakap siya ng mahigpit ni Ivo. Pinugpog ng halik at niyakap ng mahigpit na mahigpit. Sobrang nagsisisi si Primrose sa ginawang pagpapaasa sa nobyo na uuwi siya ng maaga. Sobrang sayang nagsisisi na mas pinili niyang manatili kasama ang mga katrabaho. Lahat naman ng ito ay napag-usapan nilang magkasintahan. Mas pinili ni Primrose na baguhin ang sarili. Tumigil na siya sa pagtatrabaho at upang maging patas para kay Ivo ay napagpasyahan nilang umuwi ng Pilipinas. Lalo pat may magandang balitang magkasintahan.
So, when are you planning to go back? Tanong ni Albert. Binisita nila ng kasintahan niyang kapatid at si Evo. As soon as possible, kuya. Sagot naman ni Primrose. Yeah, especially now. Hinimas ni Evo ang tiyan ng nobya. Nanlaki naman ang mga mata ni Albert at Steph. Oh my God, that's so amazing! Congratulations! Lumapit si Steph kay Primrose at hinalikan nito sa pisngi. I'm gonna be a tito? Sobrang saya din ni Albert at lumapit kay Primrose at yumakap. Niyakap din si Evo. Mom will be very happy about this news. Dagdag pa ni Albert. Hindi kaya siya magalit, kuya? You know, pag-aalinlangan naman ni Primrose dahil kilala nila ang kanyang ina. Masyadong maligalig at may konting pagkasinaunang tao. I won't let that happen. Inabot ni Evo ang isang piece of cake sa kasintahan. At sa kalagitnaan ng kanilang pagkukwentuhan ay kumain sila ng cake na binili ni Evo. Maya-maya pa ay parang may nakain na matigas si Primrose. Niluwa niya ito. Pagluwa niya ay nasilaw siya sa makinang na bato ng singsing na hawak. Pinunasan niya ito ng tissue at paglingat ay nakaluhod na si Evo sa kanyang harapan. Will you marry me? Primrose Laurel? Diretsong tanong ni Evo. Napaluha naman si Primrose at hindi malaman ang sasabihin dahil nagulat siya sa ginawa ng nobyo. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay, Yes, Evo, I will marry you. Mabilis na sagot ni Primrose kay Evo habang umiiyak. Luha ng kaligayahan dahil sa wakas ay magiging ganap na siyang De La Cruz. Napaluha din naman ang magkasintahang Steph at Albert dahil alam din nila ang pakulong ito ni Evo. Masaya sila para sa dalawa. Isinuot ni Evo ang singsing sa nobya at tumayo. Hinalikan ng puno ng pagmamahal si Primrose. I love you so much, Primrose. Sambit ni Evo. I love you too, Evo. I'm gonna marry kahit pa sa ang simbahan. Niyakap ng mahigpit si Evo. I told you, right? I won't let tita get mad at us kasi pregnant ka na. Before we go back, I want to assure you and your parents that I'm gonna marry you. Sobrang saya ng magkasintahan dahil sa wakas ay makakabuo na sila ng isang masayang pamilya. Umuwi na sila ng Pilipinas at sobrang saya ng mga magulang ni Primrose at mali ang iniisip nila na magagalit ito. Kabaligtaran ng kanilang iniisip na magagalit ay mas excited pa ito. Umuwi rin ang mga magulang ni Evo upang mapag-usapan ng kasal nila Primrose. Naging maayos naman ang pamumulungan at masayang maikakasal si Primrose at Evo. Si Primrose na ang pinakamasayang bride ng mga oras na yon. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman habang lumalakad siya sa aisle at diretsyo sa matang nakatingin sa kanyang magiging kabiyak na si Evo. Sobrang saya at nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang kinamumuhian niya noon ngayon ay magiging asawa niya na at ama ng kanyang dinadala. Ang taong hindi sinukuan man siya noon ng mga panahong binubuli siya, ngayon ay nasa dulo na ng altar at hinihintay siya. Ang taong inakala niyang kakamuhian niya buong buhay niya, ngayon ay magiging panghabang buhay niya ng makakasama at makakapiling. Ang taong nagpatunay na kamahal-mahal siya at maipagtatanggol na siya sa lahat ng bagay. Napatunayan ni Primrose na tunay nga talaga ang salitang, the more you hate, the more you love. At ang kanilang pag-iibigan ni Evo ang patunay nito. Masaya silang naikasal ni Evo at pagkalipas ng halos 7 buwan ay maayos rin nakapanganak si Primrose. Mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan at mas lalong naging masaya ang kanilang pagsasamahan. Simula nang dumating sa kanilang buhay si Ava. Ito ang pinangalan ni Primrose sa kanilang anak na babae. Naging masaya silang mamuhay at hindi kailanman pinagsisihan ni Evo na binalikan niya si Primrose sa mga oras na sumuko na siya dito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!